Si Kojo ay isang walang kwentang tao hanggang sa nagising siya bilang ang maalamat na hari ng mga vampira. Ngunit nagbago ang lahat nang ipadala ang isang kontrabida upang wakasan ang kanyang buhay, ngunit sa halip ay pinasuko niya ito at ginamit bilang kanyang personal na pinagkukuhanan ng dugo. Nagsisimula ang kwentong ito sa isang liblib na isla malapit sa baybayin ng Japan, kung saan naninirahan ang iba't ibang uri ng mahiwagang nilalang na may mga espesyal na patakaran ng gobyerno upang kontrolin sila. Kabilang sa kanila si Kaho, na isang ganap na normal na estudyante hanggang 3 buwan na ang nakalipas, nang masangkot siya sa isang pag-atake ng isang makapangyarihang vampira na nagngangalang Aurora. Siya ay isa sa 4 na pinakamakapangyarihang vampira sa planeta, na tinatawag na progenitors, ngunit matapos subukan ni Kojo na pigilan siya, inilipat niya ang kanyang kapangyarihan sa kanya para sa mga dahilan na hindi pa rin niya. Tandaan, sa kasalukuyan, kumalat ang balita sa buong isla na nagbalik na ang ika-4 na progenitor, at ang pinag-uusapan ng lahat ay kung gaano siya kapanganib at kalupit daw. Samantala, abala si Kojo sa pagsusulat ng mga takdang aralin upang mapanatili ang pagkukunwari na siya ay isang ordinaryong tao tulad ng mga Yugoner, ngunit habang pauwi na siya, napansin niya ang isang babaeng nagngangalang Yakina na sumusunod sa kanya. Desperado siyang sinubukan siyang takasan, ngunit patuloy siya nitong sinundan hanggang sa mall. Matapos makahanap ng pagtataguan, sinilip niya ito ng mas malapitan at napagtanto na nag-aaral ito sa kanyang paaralan. Nagpasya siyang harapin siya, ngunit nang tawagin siya nitong ika-4 na progenitor, nagkunwari siyang walang alam at sinabi na nagkamali ito ng tao bago umalis. Gayunpaman, habang papalabas, narinig niya ang 2 desperadong talunan na sinusubukang para ilabas si Yakina at napagtanto na sila ay mga demonyo. Matapos niyang tanggihan ang kanilang paglapit, naging agresibo sila, kaya nagpasya si Kojo na mamagitan. Gayunpaman, bago pa man niya magawa, inilantad ng isa sa kanila ang sagradong kasuutan ni Yakina, kaya binigyan niya ito ng matinding pinsala sa ulo bago gumamit ng mahika upang itapon ang kasama nito sa isang poste. Napagtanto na siya ay isang salamangkero ng pag-atake, silang dalawa ay nagsimulang magbago, na nagdulot ng alarma ng paglikas sa buong bayan. Habang ang mahihinang tao na tulad mo ay tumatakbo para sa kanilang buhay, ipinatawag ni Goldilocks ang kanyang kasamang espiritu upang pagbayarin si Yakina, ngunit naglabas siya ng sibat na metal at sinabihan ito na ibigay ang lahat ng kaya niya. Minamaliit niya ito at ipinadala ang kasamang espiritu, ngunit matapos niya itong wasakin ng isang atake, ang kanyang matigas. Ang pagpapanggap ng lalaki ay nabunyag. Nagpasya si Yakina na tuluyan ng magapi siya, ngunit pinigilan ni Kojo ang pag-atake at sinabihan si Goldilocks na tigilan na ang pangungulit sa mga babaeng hindi niya ka-level. Matapos siyang tumakas, sinabi ni Yakina kay Kojo na pareho silang nararapat sa kamatayan dahil sa paggamit ng mga familiar sa publiko, ngunit pinatandaan ni Kojo sa kanya na siya ang unang sumuntok. Sinabi rin niya na hindi sapat ang bahagyang pagsilip sa kanyang plot armor para magpakawala ng buong lakas tulad ng ginawa niya, ngunit nahiya si Yakina at tinanong kung nakita rin ba niya ang mga iyon. Bago pa siya makasagot, muling nagpakita ang hangin ng hindi dapat makita sa kanya. Sa pagkakataong ito, nagalit siya ng husto, ngunit matapos niyang sabihin na hindi niya kasalanan, isinilid niya ang sibat at tinawag siyang manyok bago umalis. Nagdesisyon din siya para lumabas, ngunit nakita niya ang wallet ni Yakina sa sahig. Kinabukasan, gumugol siya ng maraming oras sa paghahanap kay Yakina sa campus para maibalik ang wallet, ngunit nang hindi niya ito makita, sumuko na lang siya. Gayunpaman, habang sumisilip sa loob ng wallet nito, naaalala niyang nakita niya ang plot armor nito at muntik nang mawala ng kontrol sa kanyang mga kapangyarihan, kaya kinagat niya ang sarili upang mapanatili ang pagkauhaw sa dugo. Nang oras na yun, dumating si Yakina at tinawag siyang manyok dahil sa pagsilip sa kanyang wallet. Nang hingin niya ito pabalik, sinabi ni Kojo na kailangan muna niyang sabihin kung bakit siya nito sinusundan, ngunit balak niyang ipaglaban ito sa halip. Gayunpaman, nang umalingas-ngas ang kanyang tiyan, namanhid siya sa hiya, at na-realize ni Kojo na hindi pa siya nakakain dahil nasa kanya ang patake niya. Pagkatapos ay sinabihan niya itong bumili ng tanghalian bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan, at pagkaraan lang ng ilang minuto, si Yakina ay kumakain ng walang pakialam sa mundo. Pagkatapos kumain, ipinaliwanag niya na siya ay mula sa isang sikretong akademya na itinatag ng Lion King Organization. Nang makita ang litong ekspresyon sa mukha nito, napagtanto ni Yakina na walang ideya si Kojo sa kanyang sinasabi,
kaya ipinaliwanag niya na ang organisasyon ay isang lihim na ahensya ng serbisyo na itinatag upang harapin ang mga mahiwagang sakuna. Siya ay nagsanay sa ilalim nila bilang isang sword shaman at ipinadala upang obserbahan siya dahil siya ay isang progenitor, na nangangahulugang mayroon siyang sapat na kapangyarihan upang kalabanin ang pinakamalakas na hukbo sa planeta. Habang sinusubukan ni Kojo na intindihin ang lahat ng ito, nagtanong si Yakina kung plano niyang gamitin ang isla bilang base para sa kanyang planong dominasyon sa mundo. Ngunit sinabi ni Kojo na matagal na siya sa isla bago pa siya naging vampira, kaya wala siyang ganoong plano. Nagulat, nagtanong si Yakina kung paano siya naging ika-4 na progenitor, dahil ang isa ay makakakuha lamang ng ganoong kapangyarihan mula sa mga Diyos o sa pamamagitan ng pagkonsumo ng isa pang progenitor. Ipinaliwanag ni Kojo na ibinigay sa kanya ang kapangyarihang ito ng nakaraang ika-4 na progenitor, ngunit nang subukan niyang alalahanin kung bakit, bigla siyang umungol sa sakit at natapon ang kanyang inumin, ipinapaliwanag kung paano nagliliyab ang kanyang ulo tuwing sinusubukan niyang alalahanin. Nang biglang nagsimulang linisin ni Yakina ang kanyang pantalon, nanalangin si Kojo na ang kanyang mga kamay ay lumayo ng kaunti. Mas mataas, ngunit mas lalo siyang nagulat sa kabaitan nito. Pagkatapos ay sinabi ni Yakina na inutusan pala siyang neutralisahin siya kung isa siyang banta, ngunit ang kanilang pag-uusap ay nagpakita ng kanyang inosenteng kalikasan, kaya gusto niyang maging mainit niyang yaya sa halip. Kinabukasan, paalis na si Kojo papuntang eskwela nang makita niya si Yakina sa pasukan at tinanong kung totoo bang sinusundan niya siya sa buong panahong ito. Matapos sabihin na seryoso siya sa pagsunod sa kanya saan man, ipinaliwanag niya na dinadala na ng isang moving company ang kanyang gamit sa bagong apartment. Pagdating nila, dinala ni Yakina si Kojo sa kanyang apartment, nakatabi mismo ng kanya. Nagulat siya dito, ngunit matapos siyang sundan sa loob, tinanong niya kung bakit halos wala siyang gamit para sa apartment. Ipinaliwanag ni Yakina kung paano siya palaging magaan lang ang dala dahil sa pagtira niya sa dorm. Ngayon ay kailangan niya ng mas maraming gamit, ngunit ang misyon niyang obserbahan ito ay nagpapahirap sa pamimili. Matapos pag-isipan, inalok ni Kojo na samahan siyang mamili pagkatapos ng kanyang ulit na pagsusulit. Nang maglaon, natapos niya ang pagsusulit kasama si Netsuki, isang maliit na guro na gumagamit ng mahika at isa sa iilang taong nakakaalam ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos siyang ipasa, tinanong ni Netsuki kung may alam siya tungkol sa insidente ng demonyo sa mall, ngunit nagkunwari si Kojo na ngayon lang niya ito narinig. Pagkatapos ay nagpasya siyang umalis, ngunit pinigilan niya ito at tinanong kung may alam siya tungkol sa organisasyong Lion King. Agad na hinayla ni Netsuki ang kanyang tenga at mariing tinanong kung bakit niya alam. Ang pangalang yun, ngunit iginiit ni Kojo na chismis lang yun na narinig niya. Matapos sabihing karibal niya ang organisasyon, binalaan niya siya na lumayo sa sinumang konektado dito dahil ang organisasyon ay binuo upang talunin siya. Makalipas ang ilang oras, sumama si Kojo kay Yakina sa mall at iniisip ang sinabi ni Netsuki habang masaya itong tinitingnan ang lahat ng gamit sa tindahan. Kalaunan, iniuwi nila ang lahat ng bagong gamit, ngunit pagkatapos ay dumating ang kapatid ni Kojo na si Nagasa, kaya sinubukan niyang ipakilala sila, ngunit nalaman niyang magkaibigan na pala sila. Nang magdesisyon si Nagasa na magdaos ng salubong na handaan para kay Yakina, sinabi niya sa kanila na huwag na lang mag-abala, ngunit patuloy na iginiit ni Nagasa hanggang sa pumayag siya. Kalaunan, Nagasa nagsimula sa Fu habang tinatanong ni Yakina si Kojo kung bakit niya itinago ang kanyang mga kapangyarihan sa halip na subukang maging isang napakalakas na bayani. Ipinaliwanag ni Kojo na halos hindi niya ito makontrol, kaya't hindi na siya nagtatangkang magligtas ng sinuman, ngunit sinabi ni Yakina na nagdadahilan lang siya. Gayunpaman, pinuri rin niya ito sa hindi pagpapahintulot na gawin siyang isang walang awang kontrabida ng kapangyarihan. Kalaunan ng gabing yon, pagkatapos ng lahat ng pagkain, humilata si Nagasa sa sopa at nakita si Kojo na paalis, kaya't hiniling niya rito na kumuha ng sorbetes mula sa tindahan. Matapos siyang bigyan ng babala tungkol sa pagtaba, umalis si Kojo at nagulat nang makita si Yakina na lubhang basang-basa at hapit sa katawan. Mabilis siyang tumalikod upang kontrolin ang kanyang mga pagnanasa at sinabing siya ay pupunta lang sa grocery store, pero pinipilit niyang sumunod sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, habang naglalakad sa isang kalye, nakakita si Yakina ng crane game at nahumaling dahil mayroon siyang kaparehong laruan noong bata pa siya. Nang makita ito, nagpasya si Kojo na kunin ito para sa kanya, ngunit nang matagumpay siyang makakuha ng isa,
hiningi ni Natsuki na malaman kung sino sila dahil nakilala niya ang uniforme. Noon din, isang pagsabog ang naganap malayo sa lungsod, kaya ginamit ni Kojo ang pagkaabala upang tumakas. Pagkatapos, nakita nila ni Yakina ang pamilyar na responsable sa pagsabog, ngunit nang sinubukan niyang tumulong, ipinaalala ni Yakina sa kanya na ang kanyang kapangyarihan ay masyadong mapanganib para sa mga ganitong sitwasyon. Matapos alisin ang siba, sumakay siya sa tren upang makalapit ng husto sa nagwawalang pamilyar. Ngunit, biglang inatake ito ng isa pang pamilyar at sinira ang tren sa proseso, kaya bumaba si Yakina. Pagkatapos, nakita niya ang isang kakaibang lalaki na umaatake sa amo ng pamilyar na apoy, kaya hinaranggan niya ang atake nito at sinabi na labag sa batas ang saktan ng isang demonyo na hindi na kontrolado. Matapos makilala si Yakina bilang isang shaman ng espada, ipinakilala ang sarili ni Diakono ng labanan na si Rudolph, ngunit nalito si Yakina at nagtanong kung bakit ang isang exorcist mula sa simbahan ng Lotharingia ay humuhuli ng mga demonyo. Agad na umaatake si Rudolph, kaya sinasalag niya ang maraming atake hanggat kaya niya hanggang sa masugatan niya ang kanyang binti. Pagkatapos, ipinatawag niya ang isang batang babae na nagngangalang, si Astarte, na nagpapatawag ng isang pamilyar na nilalang na nananahan sa loob ng kanyang katawan. Nagulat si Yakina dito at pilit na hinarang ang unang atake nito, ngunit nakita niya ang isa pang kamao na handa ng tuluyang saktan siya. Sa kabutihang palad, hinaranggan ito ni Kojo gamit ang kanyang mga kamay at nagngalit sa galit, na nagpahiwatig ng bahagi ng kanyang lakas. Kinilala ito ni Rudolph, kaya ipinadala niya muli si Astarte laban sa kanila, at sa pagkakataong ito, nakatanggap si Kojo ng masamang tama sa katawan. Gayunpaman, ang atake ay naging sanhi upang magwala ang kanyang kapangyarihang ninuno, kaya lumayo ng palihim si Rudolph kasama si Astarte. Kinabukasan, isang pulutong ng mga sundalo ang pumilibot sa apektadong lugar, habang ipinapaliwanag ng mga channel ng balita kung gaano kalaki ang pinsalang dulot ng mga pagsabog. Sa panahong yun, katatapos lang makipagkita ni Kojo kay Yakina, na siyang nagsasabi sa kanya na sumobra siya sa kidlat. Nang tanungin niya kung nagulat na si Yakina sa kanyang mga nakatataas, sinabi ni Yakina na hindi pa siya nakakapagdesisyon dahil hindi naman nakikipagtulungan ang kanilang organisasyon sa lokal na pulisya, kaya hindi rin sila dapat nagpapatakbo sa lungsod. Alam din niyang ginawa niya yun para protektahan siya, kaya nagpasalamat siya at nagpasya na sa sarili na muna niya itago ang nangyari sa ngayon. Makalipas ang ilang minuto, sa isang tren, ipinaliwanag niya na hindi niya makontrol ang lahat ng 12 pamilyar na minana niya mula kay Avroa, ang dating ika-4 na progenitor. Tumanggi silang lahat na tanggapin siya bilang kanilang bagong amo, dahil hindi pa siya nakakainom ng dugo. Nagulat si Yakina at tinawag siyang isang virgin vampire, bago pa man dumating si Metoki at sabihin kay Kojo na napakaaga pa para mamulot ng babae. Matapos siyang ipakilala kay Yakina, sinabi ni Kojo sa kanya na makipagkita kay Nagisa upang maiwasan ang anumang tanong mula kay Metoki. Kalaunan, nakipagkita si Asagi kay Kojo sa klase upang pag-usapan ang pagsabog at kung paano niya ginugol ang buong magdamag sa pagre-rebuild ng pangunahing sistema ng pagpigil sa sakuna ng lungsod. Matapos niya itong purihin sa pagiging napakatalino, dumating si Natsuki at sinabi sa kanya na dalhin si Yakina sa kanyang opisina upang ipaliwanag kung bakit sila nasa isang arcade sa kalagitnaan ng gabi. Ilang minuto pagkaraan, sa opisina ni Natsuki, sinabi niya sa kanila na ang pagsabog kagabi ay isa sa 6 na kamakailang insidente kung saan hinuhuli ang mga demonyo. Dahil wala silang ideya kung sino ang umaatake, inuutusan niya si Kojo na huwag nang lumabas ng palihim tuwing gabi. Habang pareho silang tumayo para umalis, ibinibigay ni Natsuki kay Yakina ang larwang na panalunan nila kagabi upang patunayan na nalampasan niya ang talino nila. Pagkaalis sa kanyang opisina, tinanong ni Kojo si Yakina kung bakit hindi niya sinabi kay Natsuki ang tungkol kay Rudolph, kaya ipinaliwanag niya na ang katayuan nito bilang isang diakono ay ginagawang internasyonal na krimen ng mahika ang pag-atake. Kung nalaman ni Natsuki, magkakaproblema rin si Kojo dahil hindi sila maniniwala na ipinagtatanggol lang niya ang sarili. Kalaunan, habang nanananghalian, ipinapakita ni Yakina kay Kojo ang pananaliksik na ginawa niya upang mahanap ang mga lugar na posibleng pinagtataguan ni Rudolph. Gayunpaman, pawang mga teorya lang ang lahat, kaya pinaalalahanan siya ni Kojo na mayroong ilang negosyong Lotharingian sa isla. Matapos siya purihin ni Yakina sa wakas, gamit ang kanyang utak, nakita niya si Asagi sa klase at humingi ng tulong sa paghahanap ng mga negosyo.
Sa simula ay tumanggi siya dahil naiinggit siya kay Yakina, ngunit matapos siyang magmakaawa, binuksan niya ang isang database ng lahat ng negosyo sa isla. Sa kasamaang palad, lahat ng negosyong Lotharingian ay nagsara kamakailan, ngunit tinanong ni Kojo kung mayroon pa ring aktibo sa kanilang mga pasilidad. Muling tiningnan ni Asagi at nakahanap ng isang kumpanya ng parmasya na dating nagsasagawa ng mga pagsubok sa homunculus. Pagkatapos magpasalamat, dinala ni Kojo si Yakina sa pasilidad at sinabing ito na ang tama dahil ang babaeng nakipaglaban kay Rudolph ay isa talagang homunculus, na isang nilalang na mahiwagang gawa ng tao. Makalipas ang ilang sandali, nakahanap sila ng isang lab na puno. Kasama ang mga homunculi, at nagalit si Kojo dahil nag-eeksperimento si Rudolph sa mga tao, ngunit pagkatapos ay nagising si Astarte at sinabihan silang umalis dahil malapit nang lumubog ang isla. Nalilito, tinanong nila kung bakit. Kaya ipinaliwanag niya na ang isla ay nakaupo sa isang sanggang daan ng mga ugat ng dragon at pinananatili lamang ng isang makapangyarihang pundasyon, na siyang pakay ni Rudolph. Nang dumating siya at sumang-ayon kay Astarte, tinanong ni Kojo kung bakit pinilit niyang maglagay ng pamilyar sa katawan ni Astarte. Inamin ni Rudolph na ginagamit lang niya ito bilang kasangkapan, at hindi na ito mabubuhay ng higit pa sa 2 linggo dahil sumisipsip ang pamilyar sa kanyang lakas ng buhay. Nang magalit si Yakina, sinabi ni Rudolph na siya rin ay isang kasangkapan na ginagamit ng Lion King Organization. Sa sumunod na sandali, ipinamalas ni Kojo ang kanyang kapangyarihan, kaya pinadala ni Rudolph si Astarte upang sumalakay, at matapos niyang ilabas ang kanyang buong anyo, pinatumba niya si Kojo. Sinubukan naman ni Yakina na gamitin ang mahiwagang pagyanig ng kanyang sibat upang tusukin si Astarte, ngunit sinalag ito ni Astarte gamit ang katulad na kakayahan. Matapos din niyang may tamba si Yakina, nagpasya si Rudolph na wakasan ang kaawa-awa nitong buhay, ngunit lumundag si Kojo at nawala ng kanyang ulo. Habang hawak-hawak siya ni Yakina, tulad ng paghawak ni Mikasa kay Eren, umalis si Rudolph kasama si Astarte para sa huling yugto ng kanyang plano. Nang gabing yun, sa Security Department ng Islands Management Corporation, sinubukan ni Asagi na kumpletuhin ang isang routine check nang makakuha siya ng isang alerto ng mga lumulusob na puwersahang pumapasok sa pasilidad. Dahil sa laki ng pag-atake, naisip niyang isang grupong terorista ito, ngunit pagkatapos ay nakakita ang kanyang programa ng footage ni Rudolph at Astarte na pumapasok. Makalipas ang ilang sandali, idinilat ni Kojo ang kanyang mga mata at nakita si Yakina na umiiyak sa kanya, kaya bumangon siya. Matapos niyang ipaliwanag kung paano nagsimulang gumaling ang kanyang katawan, nagalit siya dito dahil hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang matinding kakayahan sa pagpapagaling. Gayunpaman, sinabi ni Kojo na hindi rin niya alam ang tungkol dito, na ikinagulat ni Yakina. Mas lalo siyang nalungkot at sinabing hindi niya dapat isinasakripisyo ang sarili para sa kanya dahil siya ay literal na ipinadala upang wakasan ang buhay niya. Sa sumunod na sandali, tinulak siya pababa ni Kojo at nagsimulang umasta na tila hindi niya makontrol ang sarili. Kaya tinawag siya ni Yakina na kakaiba. Pagkatapos ay lumayo siya at sinabing hindi dapat isapalaran ni Yakina ang buhay niya para sa isang walang hiyang tulad niya. Nang biglang yumanig ang buong isla dahil sa lindol, tinanong ni Yakina si Kojo kung bakit siya mukhang nagulat, kaya ipinaalala niya rito na gawa ng tao ang islang ito, kaya hindi dapat mangyari ang lindol. Mabilis siyang naghanap ng bagong impormasyon at nalaman ang tungkol sa pag-atake bago sabihin kay Yakina na kailangan nilang tulungan si Asagi. Noon, nakatakas na siya mula sa kanyang laboratorio, ngunit wala nang daan palabas ng gusali dahil hinaranggan ni Rudolph ang lahat ng labasan at nag-iwan ng maraming sugatang sundalo. Nang tumawag si Kojo, nasabik si Asagi na marinig ang boses nito, habang agad naman niyang tinanong kung nasaan ang mga umaatake. Papunta. Gamit muli ang kanyang software, natukoy niya ang kanilang lokasyon ngunit naguluhan siya dahil patungo sila sa pinakamababang antas, na dapat ay isang malaking istrukturang bakal na nagpapanatili sa isla na lumulutang. Dahil curious, nagpatakbo siya ng mabilis na paghahanap at nakakita ng isang top secret na file tungkol sa pinakamababang antas, kaya na-access niya ito at sinabi kay Kojo ang kanyang natuklasan. Habang naghahanda si Yakina na umalis, huminto si Kojo at tinanong kung talagang may ginagawang masama si Rudolph, kaya ipinaalala sa kanya ni Yakina na hindi inaalintana ni Rudolph ang saktan ng mga inosente para makuha ang gusto niya. Gayunpaman, tumanggi si Kojo na maging hukom hanggat hindi ipinaalala sa kanya ni Yakina ang kanyang tungkulin na protektahan ang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan.
Sinabi rin niya na kunin ang kanyang dugo, ngunit nag-aatubili siya. Dahil sa kanyang kasunduan na iwasan ang dugo. Gayunpaman, matapos igiit ni Yakina na yun lang ang paraan upang mapigilan si Rudolph at mailigtas ang lahat, inilapit niya si Yakina at ginawa ang kanyang unang pag-inom. Ilang sandali, pumasok si Rudolph sa lihim na silid at labis na nalugod sa kagalakan nang makita niya ang relikya na ginagamit upang panatilihing lumutang ang isla. Inutusan niya si Astarte na sirain ang mga pampigil, ngunit huminto ito dahil kara-rating lang ni Yakina at Kojo. Matapos sabihin ni Kojo na ang relikya ay mula sa katawan ng isang santo na nagtrabaho para sa simbahan, ipinaliwanag ni Rudolph kung paano napagtanto ng taong nagtayo ng isla na wala silang pundasyon na sapat ang lakas upang hawakan ang isla, dahil nakapatong ito sa isang serye ng malakas na ugat ng dragon. Ito ang dahilan kung bakit niya ginamit ang santa bilang alay para makagawa ng perpektong pundasyon. Dagdag pa niya, misyon ng kanyang buhay na bawiin ito para sa simbahan, ngunit pinahinto siya ni Kojo dahil libu-libong buhay ang nakataya. Nagalit si Rudolph at sinabing walang halaga ang kanilang buhay kumpara sa pagdurusa ng kanyang mga tao, kaya nagpa siya si Kojo na laktawan ng usapang walang saysay. Matapos siyang magpalakas para sa laban, humakbang si Yakina sa harap niya upang harapin si Astarte. Habang nagsimulang maglaban ang mga babae, inatake ni Kojo si Rudolph, ngunit umilag ito at napagtanto kung gaano kalakas si Kojo. Pagkatapos, nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake, ngunit sa pagkakataong ito, hinaramgan ni Kojo ang mga ito at nagpa siya na ilabas ang lahat ng kanyang makakaya. Sa kanyang mga kapangyarihan, kontrolado na, ipinatawag niya ang isa sa mga familiar, at ang kapangyarihan nito ay nagpakalat ng matinding puwersa sa buong isla. Nang tangkain ni Rudolph na sumalungat, naitulak siya ng malakas sa isang pader. Ngunit patuloy na lumalaban si Astarte gamit ang kanyang hindi matatagusang panangga. Habang iniisip ni Kojo kung paano nila siya pipigilan, sinabihan siya ni Yakina na manatili sa likuran at nagpakawala ng isang malakas na salamangka bago sumugod patungo kay Astarte at sinira ang kanyang panangga. Maya-maya, ginamit ni Kojo ang kakayahan ng mga familiar upang guluhin ang mga selula ni Astarte hanggang sa mawalan siya ng malay. Noon din, bumangon si Rudolph, ngunit malakas na tinamaan ni Yakina ang likod niya, at binigyan siya ni Kojo ng suntok, na nagpatamba sa kanya. Maya-maya, humingi si Kojo kay Yakina ng isa pang dosis, ngunit niyakap lang niya ito. Nang mahigpit bago lumundag kay Astarte at kinuha ang kanyang familiar. Galit, tinanong ni Yakina kung bakit niya ginamit ang kanyang mga plano bilang pabuya, kaya ipinaliwanag niya na kailangan niyang makaramdam ng matinding kasab-ikan bago kumuha ng dugo. Makakatulong din ito para mas hamaba ang buhay ni Astarte, ngunit nanatiling nababagabag si Yakina. Kinabukasan, nakita ni Kojo siyang nag-iimpake at tinanong kung bakit, kaya ipinaalala ni Yakina sa kanya na sumalungat siya sa organisasyon sa pamamagitan ng pagtulong dito, at nasira rin ang sibat sa laban, kaya inaasahan niyang ipatatawag siya pabalik. Bigla, nakatanggap siya ng padala at nagulat siyang makita ang sibat na ganap ng nais-aayos, kaya sinabi ni Kojo na gusto nilang patuloy siyang subaybayan. Nang maglaon, sa cafeteria, humingi ng paumanhin si Kojo kay Yakina dahil pinadugo niya ito. At pagkatapos niyang sabihin na wala lang yun, narinig sila ni Asagi at inakusahan si Kojo na pinahihirapan ang bagong babae. Tinawag niya naman si Yakina na isang stalker, at habang nagtatalo sila, nanunood si Metoki at hinanggad ang swerte para kay Kojo. Ilang gabi pagkatapos, sa may pantalan, isang demonyo ang nakatakas mula sa isang ambush at nagtataka kung paano nailantad ang kanyang grupo. Nang biglang dumating si Netsuki at tinanong kung nagtatrabaho siya para sa isang lalaking nagngangalang Gardos, nagalit siya at sinubukang saktan siya ng matindi, ngunit madali niyang naiwasan ang bawat atake hanggang sa napagtanto niya na kaya nitong manipulahin ang espasyo at oras. Habang napagtanto niya na siya ang sikat na mangkukulam ng kawalan, pinatulog ni Netsuki ang kanyang utak at inihatid siya, na parang isang regalo ng Halloween, para sa mga pulis. Kinabukasan, nagulat si Kojo sa hindi karaniwang dami ng pagkain sa lamesa, kaya tinawag niya si Nagisa at tinanong kung nakabalik na ang kanilang nanay. Gayunpaman, nang buksan niya ang pinto ng kwarto nito, nakita niya si Yakina na nakasuot ng perpektong kulay rosas na baluti bago niya siya binigyan ng malakas na tama na nagpahilo sa kanya. Kalaunan, sumakay siya sa tren kasama ang dalawa, at pinapaalalahanan nila siya na dumating si Yakina upang maghanda para sa paligsahan ng ice sports. Tila,
lahat ng lalaki sa klase ay lumuhad at nagmakaawa sa kanya na mag-cheer para sa kanila, kaya pumayag siya. Pagdating sa eskwelahan, pumunta si Kojo sa kanyang klase, ngunit biglang dumating si Asagi at pinabuhat sa kanya ang kanyang mga raketa para sa paligsahan. Tinanong niya kung anong esport ang kanyang nilalaro, ngunit sinabi ni Kojo na lubos niyang nakalimutan ang tungkol sa paligsahan. Pagkatapos sabihin ni Asagi na kunin niya ito, seryoso, pumasok sila sa klase, kung saan naghihintay na sina Metoki at Rin para sabihin kay Asagi na nakapares siya kay Kojo. Habang nagpapanggap si Asagi na ayaw niya kay Kojo, dalawang ahente ang pumasok sa opisina ng isang mananaliksik na nagngangalang Makimura. Ipinaliwanag nila kung paano iligal ang ilan sa kanyang mga gamit, ngunit pilit siyang nakipagtalo hanggang sa tanungin ni Netsuki kung kilala niya si Gardos. Napahinto siya, na nagtulak sa isa sa mga ahente na pigilin siya. Sa sumunod na sandali, pinawalang malay siya ni Makimura at nagbago ng anyo, kaya sinabihan ni Netsuki ang ikalawang ahente na huwag kumilos bago niya casual na pinayukod si Makimura. Pagkatapos, sinabihan niya si Astarte na pigilin siya, ngunit tinawag ni Makimura siyang tanga sa pag-aakalang kayang pigilin siya ng isang twink. Sa sandaling susubukan niyang lumaban, Astarte ay ipinatawag ang kanyang familiar at marahas itong ibinangga sa dingding. Saka, natagpuan ni Netsuki ang ilegal na artikulo na ginagamit niya, ngunit mas naakit siya sa isang karakter sa screen na may tag na Nala Kuvera. Pagbalik sa paaralan, nahihiya si Asagi sa magarbo na uniforme na kailangan niyang isuot, ngunit ipinaalala ni rin sa kanya na kalaban niya si Yukina para sa puso ni Kojo. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Kojo sa korte para sa pagsasanay, ngunit matapos makita na hindi handa si Asagi, nagpasya siyang kumuha ng merienda. Gayunpaman, nang subukan niyang umupo, sumabog ang bangko habang siya ay inaatake, kaya nagtago siya sa mga halaman at sinubukang makita ang sumalakay sa kanya. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang dalawang halimaw at agad siyang inatake, ngunit sa kabutihang palad. Sumulpot si Yukina para iligtas ang kanyang kaawa-awang sarili. Matapos ipaliwanag kung paano niya ginagamit ang Shikigami para bantayan siya, sinabi niya na ang mga halimaw ay Shikigami din, ngunit ang mga ito ay hindi karaniwang agresibo at malakas. Bigla, nakakuha si Kojo ng isang card mula sa isang nagngangalang Vatler, at nagulat si Yukina nang makita ito, ngunit pagkatapos ay dumating si Asagi at inisip na may namamagitan sa kanila, kaya awkward siyang humingi ng paumanhin at umalis. Kalaunan, sinundan ni Kojo si Yukina sa tindahan, kung saan ipinaliwanag niya na si Vatler ay nagtatrabaho para sa unang progenitor, na nangangahulugang malamang na dumating ito upang makita si Kojo. Ang card ay isa palang imbitasyon sa isang eksklusibong pagtitipon, at dahil pinapayagan siyang magdala ng kasama, nagpasya siyang isama si Yukina. Nang gabing yun, natagpuan nila ang yate para sa salo-salo, at pagkatapos pumasok sa loob, ipinaalala ni Yukina kay Kojo na maging matapang kapag kausap si Vatler, dahil siya ang bagong ikaapat na ninuno. Pagkatapos siyang sumang-ayon, umakyat sila para hanapin si Vatler, ngunit biglang inatake si Yukina ng isang pamilyar, kaya sinira ito ni Kojo. Pagkatapos, lumabas si Vatler at humingi ng paumanhin para sa biglaang pagsubok bago ipakilala ang sarili kay Kojo at ipahayag kung gaano siya katuwa na sa wakas ay makikilala na niya ito. Nang tanungin ni Kojo kung bakit siya ganoon na lang kung umasta tungkol doon, bigla siyang inatake ng isang babaeng nagngangalang Sayaka, na pagkatapos ay niyakap si Yukina at tinanong kung may ginawa ba si Kojo sa kanya. Sinubukan ni Kojo na magsalita muli, ngunit sinabihan siya ni Sayaka na manahimik. Ito at ipinaliwanag na siya ay isang mananayaw sa departamento mula sa parehong organisasyon ni Yukina. Kinasusuklaman din niya si Kojo at binalaan itong lumayo sa kanya. Samantala, tinawagan lang ni Asagi si Metoki upang pag-usapan ang katotohanang marahil ay nakikipag-date si Kojo kay Yukina. Matapos sabihin ni Metoki sa kanya na gamitin ang kanyang kagandahan para makakuha ng sagot kay Kojo, ibinaba nito ang telepono, at nakakuha si Asagi ng biglaang hamon na palaisipan mula sa isang hindi kilalang hacker. Sa panahong yun, pinapasok na ni Vatler ang lahat upang maipaliwanag niya kung paano sila nagkainlaban ni Aurora bago pa man siya napasa loob ni Kojo. Dahil halos nasa loob niya si Aurora, plano ni Vatler na buhayin ang kanilang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbabahagi nito kay Kojo, ngunit kinabahan si Kojo at sinabi kay Vatler na kalimutan na yun dahil hindi siya bumaling sa ganoong direksyon. Nang tanungin ni Yukina kung ito lang ang dahilan kung bakit niya gustong makita si Kojo,
naramdaman ni Vatler ang dugo nito kay Kojo at napagtanto kung gaano sila kalapit. Pagkatapos, ikinwento niya kay Kojo ang tungkol kay Gardos, pinuno ng paksayon ng Black Death Emperor, isang grupong terorista na naghahangad agawin ang nasasakupan ng warlord mula sa kanyang amo, ang unang ninuno. Matapos ipaliwanag kung paano lihim na nakapasok si Gardos sa isla para maghasik ng gulo at simulan ang kanyang mga plano, umamin si Vatler na dumating siya para pigilan ito. Gayunpaman, ang kanyang mga familiar ay sapat ang lakas para sirain ang buong isla, kaya nais niyang subukan muna ang lakas ni Kojo. Nang marinig ito, nag-alok si Yukina na siya na ang haharap kay Gardos mag-isa, at nagulat si Sayaka nang makita na handa itong ganito kalayo para kay Kojo. Sinusubukan niyang pigilan ito, ngunit sumasang-ayon si Vatler at sinabihan si Yukina na patunayan ang sarili sa pamamagitan ng pagtalo kay Gardos. Samantala, kinumpleto ni Asagi ang puzzle at nalito nang makita niya ang karakter na Nala Kuvera sa screen. Kinabukasan, pumasok ng palihim si Asagi sa kwarto ni Kojo at umakyat sa pogo stick niya, ngunit hindi man lang kumibo si Kojo at sinabihan siyang bumaba. Nang tumanggi siya, itinulak siya ni Kojo. Ngunit napunta sila sa isang kakaibang posisyon bago pa dumating sina Nagisa at Yukina. Matapos humingi ng paumanhin at tumakbo palayo ni Yukina, napagtanto ni Asagi na hindi sila magkasintahan, kaya tinanong niya si Kojo kung may hawak na sikreto si Yukina laban sa kanya. Nalito si Kojo dito at tinanong kung bakit pa siya dumating, ngunit umalis siya. Nang walang tamang sagot, pagkatapos, nagmamadaling pumunta si Kojo sa tren upang salubungin si Yukina, na nagsabi sa kanya na maging maingat sa mga kakaibang sitwasyon dahil maaaring magdulot ang mga ito ng pagkabuhay ng kanyang matinding pagnanasa. Ilang minuto ang lumipas, nakarating sila sa paaralan, at pagkatapos sabihin ni Yukina na malamang alam ni Netsuki ang tungkol kay Gardos, umakyat sila sa opisina nito upang pag-usapan iyon. Nagulat si Kojo nang makita si Astarte na nagtatrabaho para kay Netsuki, kaya ipinaliwanag ni Netsuki kung paano niya ito kinuha dahil kasalukuyan itong nasa Probasayon. Sinabi niya kay Kojo na huwag mag-alala tungkol kay Gardos dahil hinahanap ng kanilang pangkat ang isang sinaunang sandata na pinagsisikapan ng mga mananaliksik na intindihin sa loob ng maraming taon. Ito ay tinatawag na Nalikavera, at bagaman sapat ang lakas nito upang sirain ang isang buong bansa, walang sino man ang nakapag-decipher nito. Si Makimura ang tanging mananaliksik na nakalapit, at pagkatapos niyang mahuli, ang puwersa ng isla ay nagtatrabaho araw at gabi upang masiguro na ang anumang konektado sa sandata ay nakapaloob. Sa kabila nito, nananatiling nag-aalala si Kojo, ngunit sinabi sa kanya ni Netsuki na mas mag-alala tungkol kay Vatler dahil madali nitong natupok ang dalawang second-generation elder vampires, na nagiging dahilan para maging lubhang mapanganib siya. Ilang sandali pagkatapos, umalis sila sa opisina ni Netsuki, at nag-alok si Yukina na hayaan si Kojong kunin ang kanyang dugo muli upang siya ay lumakas, ngunit tumanggi siya at sinabing hindi nila kailangang magmadali. Dahil dito, pakiramdam ni Yukina ay wala siyang silbi sa kanya, kaya umalis siya habang nakipagkita si Kojo kay Asagi at humingi ng tulong hinggil kay Nalikavera. Pagkatapos kunin siya sa isang computer lab, hinanap ni Asagi ang lahat ng makakaya niya tungkol sa sinaunang bioweapon, ngunit may pumasok na guro kaya nagtago sila sa ilalim ng mesa. Napagtanto ni Kojo na suot ni Asagi ang hakaw na binili niya, ngunit nang lumapit ito para pagmasdan niya ng maigi, nawalan siya ng ulirat. Ilang minuto ang lumipas, sa bubong, humingi ng tawad si Asagi sa pagpapalaktaw sa kanya ng klase at tumakbo para kumuha ng merienda. Pagkatapos, may nakita si Kojo sa kalangitan bago siya sinugod ni Seika. Habang nahihirapan siyang umiwas, inakusahan siya nito ng paggamit kay Yukina para sa dugo nito at tumangging makinig sa kanyang mga paliwanag hanggang sa huli ay nasugatan siya nito at nagpaalab sa kanyang mga kapangyarihan. Habang bumalik si Asagi at nagulat, isang kainahinalang kotse ang huminto sa labas ng akademya. Habang sila ay sumusubok na samilong, ang kapangyarihan ni Kojo ay nagdulot ng pagsabog na nagpatamba kay Asagi, pati na rin ang lahat ng kuryente sa akademya. Gayunpaman, nang makita niyang hindi niya ito mapipigilan, inilabas ni Yukina ang tunay na kapangyarihan ng kanyang espada at nagawa niyang makontrol si Kojo. Pagkatapos, humingi si Yukina ng paliwanag, ngunit nagsimula silang magtalo kung sino ang tama, kaya sinabi ni Yukina na mag-timeout sila hanggang sa makakilos sila ng parang matatanda. Ilang minuto ang lumipas, sa infirmary, sa wakas ay nagising si Asagi,
kaya tinanong ni Nagasa at Yukina kung may naalala siya sa nangyari. Matapos maalala kung paano siya pinatumba ng pader, naalala rin niya ang nakita niyang si Kojo na nakikipaglaban kay Seika. Kaya ipinaliwanag ni Yukina na nagseselos lang si Seika. Pagkarinig nito, tinanong ni Asagi si Yukina para sa katotohanan tungkol sa relasyon nito kay Kojo. Habang patuloy silang nag-uusap, sa wakas ay nagpahinga na sina Kojo at Seika mula sa pagtatalo sa isa't isa. Gayunpaman, iginigiit pa rin ni Seika na hindi dapat ibinubuyo ni Yukina ang sarili sa gulo para kay Kojo. Nang pumayag si Kojo, nagulat siya at nagpasya siyang ipakita dito ang isang lumang litrato mula noong nakatira pa siya kay Yukina. Ngunit pagkatapos ay sinimula ni Kojo na purihin si Seika. Sa sumunod na sandali, tumakbo si Asarte sa infirmary upang bigyan ng babala ang iba tungkol sa mga demonyong nanghihimasok. Habang sinusubukan nilang alamin kung sino ang target, lumitaw ang mga demonyo, sinukol sila sa loob ng silid. Pagkatapos, si Nagasa ay natakot ng husto dahil sa mga demonyo, kaya pinatulog siya ni Yukina. Matapos ipakilala ni Gardos ang sarili kay Asagi at mangakong ililigtas sila kung susundin siya, sinubukan ni Asarte na umatake, ngunit nasugatan siya. Nang marinig ito ni Kojo at tumakbo sa loob upang tingnan, natanong ni Moto si Gardos na kinukuha ng sapilitan ang mga babae, kaya uminom siya ng tableta upang palakasin ang kanyang kapangyarihan bago sila habulin. Ngunit, nagpa siya si Gardos na sumakay sa Soper, kaya nilunok niya ang lahat ng tableta upang makahabol sa kanila. Sa sumunod na sandali, lumitaw si Vatler at pinigilan siyang habulin sila. Sa halos parehong oras, kakagising pa lang ng mga babae, at matapos sabihin ni Yukina na hindi sila lumayo, tinanong niya kung bakit si Nagasa ay sobrang takot sa mga demonyo. Ipinaliwanag ni Asagi na siya ay na-trauma sa isang aksidenteng kinasangkutan ng mga demonyo. Sakto namang bumalik si Gardos at inutusan si Asagi na alamin ang pagkakasunod-sunod ng pag-activate ng Nali Kuvera. Dito nalaman ni Asagi na siya ang misteryosong hacker sa likod ng palaisipan na kanyang nalutas. Habang inihahayag niya ang kanyang plano na wakasan ang buhay ng unang ninuno, nakasalubong ni Kojo at Seika sina Vatler at Natsuki. Gayunpaman, matapos ang halos walang reaksyon ni Vatler sa pagkarinig tungkol sa Nali Kuvera, napagtanto nila na may kinalaman siya dito. Habang nag-a-activate ang Nali Kuvera, tinanong ni Asagi si Gardos kung bakit siya tinutulungan ni Vatler, ngunit sinabi ni Gardos na malamang ay nababato lang ito at nagustuhan ang ideya ng pagpapalabas ng isang sandata. Kayang wasakin ng isang progenitor. Matapos siyang umalis, isang espiritu ang pumapasok kay Nagasa at sinasabi sa kanila na huwag mag-alala dahil bibigyan sila ni Kojo ng oras. Sa panahong yon, ang Nali Kuvera ay naghahasik na ng lagim, kaya't si Vatler ay sabik na naghahanda para lumaban, ngunit humingi si Kojo na siya ang lumaban sa lugar niya. Kagulat-gulat, pumayag si Vatler, ngunit pagkatapos ay pinasabog niya ang tulay na nagdurugtong. Sa kabila nito, sumalakay si Kojo, ngunit ang Nali Kuvera ay nagpakawala ng sunod-sunod na atake na nagpatamba sa kanya. Nang tangkain nitong tapusin siya, hinaranggan ito ni Seika at nagawa niyang makapagbigay ng ilang tama sa sandata hanggang sa lalo itong naging agresibo. Nang tangkain nitong lumipad palayo, ipinadala ni Kojo ang kaisa-isang niyang kapaki-pakinabang na familiar para barilin ito. Gayunpaman, humahantong ito sa kanilang dalawa na mas lalong bumabagsak sa pasilidad habang sinisira ng pagbagsak ang lahat ng nasa paligid. Habang sinusubukan ni Kojo at Seika na makahanap ng daan palabas, nakalusot si Yukina, ngunit sa halip na labasan, nakakita siya ng isang seksyon na puno ng mga Nali Kuvera. Sa sumunod na sandali, dumating si Gardos at ipinahayag ang kanyang anyong demonyo bago siya salakayin. Sa simula, nahihirapan si Yukina na makasabay, ngunit pagbalik nila sa bubong, nadaig niya si Gardos at naalis niya ang braso nito. Gayunpaman, bago pa niya tuluyang magapi si Gardos, dumating ang kanyang mga tauhan kasama sina Nagasa at Asagi. Sa panahong yon, kaka-realize lang ni Kojo na hindi sila makakalabas ng walang pamilyar, kaya sinabi niya kay Seika, na nagpa siya namang ibigay sa kanya ang kanyang dugo. Sa pamamagitan nito, nagpatawag siya ng isang napakalakas na familiar at napansin ito ni Vatler. Samantala, niligtas ni Natsuki si Yukina mula sa mga demonyong umaatake sa kanya at sinabi niyang aalagaan niya sina Nagasa at Asagi. Nang igiit ni Yukina na bumalik kay Kojo, sinabi ni Natsuki sa kanya na maghinay-hinay dahil baka hindi na niya ito kailangan pa. Sa sandaling yun,
Ipinadala muli ni Kojo ang kanyang familiar laban sa Nalikuvera, ngunit pinigilan ni Vatler ang atake, na lubhang ikinainis ni Kojo. Sa tulong ni Seika at Yakina, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa Nalikuvera, ngunit nagsimula silang umangkop sa mga atake at nagtayo ng mga harang. Noon, naalala ni Yakina ang plano ni Asagi na magtanim ng virus sa mothership upang tuluyang mapigilan ang mga Nalikuvera. Nag-alok si Seika upang tumulong, kaya nagsimulang umatake muli sina Kojo at Yakina hanggang gumawa si Seika ng abala upang makapasok si Yakina. Matapos niyang itanim ang virus, sinubukan ni Gardos na tumakas, ngunit pinatumba siya ni Kojo. Pagkatapos, kumalat ang virus sa buong mothership habang sunod-sunod na bomb ibigay ang mga Nalikuvera. Ilang oras pagkatapos, may isang tao mula sa Lion King Organization na nakipagkita kay Vatler upang bigyan siya ng liham ng appointment. Ilang araw pagkatapos, isang random na babae at ang kanyang asong demonyo ay sumira ng isang sasakyang panghimpapawid at sinubukan ng isang mandirigma na sakay ang kanyang makakaya gamit ang isang kumikinang na espada, ngunit natalo siya nang sabihin ng babae sa kanya na mga demonyo ang kanyang kalaban sa buong panahong yun, habang siya pala ay isang anghel. Kinabukasan, nasa tren si Kojo papuntang eskwela, ngunit paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang sandaling iyon kasama si Asagi na parang sirang clip at napansin ni Yakina na nakatulala siya at nagsimulang magtanong, ngunit iniiwasan niya itong pag-usapan at binanggit na patuloy na tumatawag sa kanya si Seika nang walang dahilan. Nang maglaon sa klase, dumating si Asagi at kinantsawan tungkol sa pagiging malapit kay Kojo, at itinanggi niya ito. Ngunit ang kanyang mga kaibigan ay binibigyan na siya ng espasyo na parang pinlano nila yon o kung ano paman. Kaya tinanong niya kung libre siya pagkatapos ng klase, at nang sumagot siya ng oo, sinabi niyang makipagkita siya sa kanya sa silid sining. Pumunta siya doon pagkatapos ng klase, at sinabi niyang habarin niya ang kanyang damit, na nagpataas din ang kanyang kilay ng kaunti. Mataas, ngunit na-realize niya na gusto lang pala siyang ipamodelo at tinanggal niya ang kanyang jacket lang. Ngunit pagkatapos, habang nagpipinta siya, napagdesisyonan niyang masyado itong nakakainip, at sinimulan niyang habarin ang sarili niyang damit. Pagkatapos niyon, binihisan niya ito ng suit at kumuha ng litrato para sa sanggunian, ngunit binaligtad niya ang sitwasyon at sinimulan siyang kuhanan ng litrato, at pareho silang tumawa at nag-selfie na parang nakalimutan nila ang proyekto, ngunit pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang tinatago niya at sinabing sasagutin din niya ang mga tanong nito kung magbubukas ito ng sarili, ngunit bago pa may mangyaring seryoso, tinapos na niya at sinabing ipagpapatuloy nila sa Sabado. Bandang paglubog ng araw, paalis na si Kojo nang dumating si Yakina at sinabing pinanood niya ang lahat na parang ay isang palabas, at ang kanilang usapan ay bumalik sa tanong ni Asagi. Nagsimula siyang magtaka kung dapat na ba niyang ibahagi ang kanyang sikreto, ngunit sinabi ni Yakina na ito ay kanyang pagpili, kaya siya ay nakatayo doon na nag-iisip na parang pumipili siya ng opsyon. Pagkatapos ay nakita niya ang isang batang lalaki na nagbibigay ng liham kay Nagisa at agad na naisip na siya ay kinukumpisalan. Nang gabing yun, tumawag si Sayaka at sinabing naglalakbay siya, ngunit parang gusto lang niyang magpaalam. Pagkatapos ng tawag, nakita ni Kojo ang isang sunog sa malayo, at mula rito, isang nakamaskarang anghel ang lumitaw, na nag-iwan ng isa pang tao na wala ng buhay. Kinabukasan, tiningnan ni Kojo at Yakina si Nagisa. Ngunit malapit doon, humingi ng tulong ang kaibigan niyang si Kanae para sa mga ligaw na pusa. Nang tanungin tungkol sa kanyang puting buhok, sinabi niyang ito ay natural at marahil ay mula sa mga banyagang pinagmulan, pagkatapos ay dinadala niya sila sa isang inabandonang simbahan na puno ng pusa, na ikinatuwa ni Nagisa at nakatulong pa kay Kojo na makapagpahinga ng kaunti. Nang maglaon, nakilala ni Natsuki si Metoki, at tiningnan nila ang isang babae sa isang lab na ngayon ay ang ikalima na sa kanilang nasa pangangalaga, at pagkatapos ay dumating si Lord Vatler, na nagsasabing ang kanyang espiritu ay kinuha ng kanyang umaatake, at idinagdag din na nawawala ang isang airship mula sa Order of the Sacred Ring, na itinuturo ang maharlikang pamilya ng Alger. Bago umalis, binalaan niya si Natsuki na huwag isama si Kojo, dahil ang susunod na mangyayari ay labis na para sa kanya. Nang araw na yon, tinulungan ni Kojo si Kanae sa mga pusa, at pagkatapos noon, dumating si Natsuki at biglaan siyang hinilingan na makipagkita sa kanya sa gabi, na para sa kanya ay medyo kakatwa, ngunit pumayag pa rin siya. Kalaunan, nakipagkita siya sa kanya sa isang mataas na lugar kung saan nakasuot siya ng damit na parang isang ganap na mangkukulam, at si Astarte ay nandoon lang kumakain.
Dumating din si Yakina dahil kailangan niyang bantayan siya, na parang hindi siya mapagkakatiwalaan. Binanggit ni Natsuki ang email na ipinadala niya, na nagpapaliwanag na ang mga uri ng anghel na nakamaskara ang nasa likod ng mga nagdaang sunog, at gusto niya silang mahuli bago pa lumala ang sitwasyon. Hindi nagtagal, nakita ni Kojo ang dalawa sa kanila na naglalaban sa malayo, kaya naghagis si Natsuki ng paputok sa langit para maabala ang lahat sa isla at pagkatapos ay inilipat sila ng mas malapit. Sinugod ni Yakina ang isa sa mga anghel, ngunit nabuwal, mabilis, at si Kojo ay nagtawag, ngunit hindi rin ito gaanong nakatulong sa kasamaang palad. Sakto nang malapit nang tapusin siya ng anghel, ang isa pa ay sumugod, pinabagsak ito, at tinapos. Nahulog ang maskara, lumabas na si Canes pala ito, ngunit hindi siya kumikilos ng normal, at bago umalis, kinain niya ang bahagi ng anghel na parang gutom na gutom siya sa tanghalian. Iniwan si Kojo na litong-lito. Kinabukasan, pumunta sina Kojo at Yakina sa Megas Craft, isang kumpanyang konektado sa automata, dahil may impormasyon si Yakina na nag-uugnay kay Canes sa kanyang ama. Sinubukan nilang makipagkita sa kanya, ngunit sa halip, nakilala nila si Beatrice Bolzer, isang rehistradong demonyo, na nagsabi sa kanila na wala ang kanyang ama at nasa ibang lugar kasama si Canes, kaya nag-ayos siya ng masasakyan para sa kanila. Na para bang tumutulong siya, pero nakakaduda na kaagad. Kalaunan, isang piloto ang nagdala sa kanila sa bagong lugar, at hindi na komportable si Yakina dahil sa taas at kondisyon ng eroplano. Habang naglalakbay, pinag-usapan nila si Canes at nagkasundong kailangan nilang iligtas siya, ngunit pagkababa nila, umalis agad ang piloto, at huli na nang napagtanto ni Yakina na ito ay isang pakana lamang para mailayo si Kojo kay Itagami. Nagagalit siya sa sarili niya dahil nagpaloko siya, habang tinutokso naman siya ni Kojo dahil sa takot niya sa taas. Pagkatapos, dumaan sila sa kagubatan, minamarkahan ang kanilang daan hanggang makakita sila ng ilang lumang gusali at nagpa siya na magpahinga, at napansin ni Yakina ang mga basyo ng bala sa lupa, na nangangahulugang may nangyari doon kamakailan. Kasabay nito, sa isang inabandonang simbahan, nagkita si Sayaka at Metoki, at inalok siya nito ng ilang impormasyon kapalit ng nalalaman niya tungkol kay Kojo, kaya nakinig siya habang ibinunyag nito na magkasama sina Kojo at Yakina at ginamit pa ang salamangka nito upang subaybayan sina Asagi at Nagisa na papalapit sa kanila. Dumating si Nagisa, at hindi ito masaya na makita si Sayaka, habang sumingit si Asagi dahil naaalala niya na si Sayaka ang huling taong nakita niya bago siya mawala ng malay sa eskwela. Sa pagbalik sa isla, nagluto si Yakina para kay Kojo, at habang kumakain, nagkwento ito tungkol sa pag-aalala sa kapatid niya at pagkamis sa pulong niya kay Asagi, kaya pinakalma ni Yakina ang sitwasyon at pinaalalahanan siya na sila na ang bahala rito. Nang gabing yun, nagawa ni Asagi na mahanap ang kanyang lokasyon kasama ang kanyang computer, habang si Kojo ay bigla na lang napatingin sa isang babaeng may puting buhok na naliligo sa isang batis at nagulat sa kanyang nakita. Nakita ni Kojo ang babae at inakalang si Canes yun kaya tinawag niya ito, ngunit nawala siya sa sarili dahil sa makamundong pagnanasa, at nang bumalik siya sa katinoan, wala na ito. Dumating si Yakina, at ipinaliwanag niya rito na nakakita siya ng isang taong kamukha ni Canes, ngunit mas matanda at mas may gulang. Ibinigay niya ang kanyang jacket para pampainit, at patuloy silang naghanap sa kagubatan. Maya-maya, may lumitaw na barko, at inakala niyang ito ay sagip, ngunit itinuro ni Yakina ang logo ng sasakyang dagat ng Mega. Bumaba ang mga taong armado at lumapit patungo sa kanila, at si Yakina. Sinimulang pabagsakin sila isa-isa, sumingit si Kojo at tinapos ang huling kalaban, ngunit pagkatapos ay napapalibutan sila ng mas marami pang kaaway. Bago pa man siya makatawag ng isang pamilyar, isang mahiwagang putok ang lumipol sa kanilang lahat. Sa isang bangin sa malapit, nakilala nila ang babaeng nakita niya dati. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Folia, prinsesa ng Alger, at ipinaliwanag niya na ang mga umaatake ay hindi tao, kundi mga automata. Mas marami pa ang dumating, kaya tinawag ni Kojo ang kanyang pamilyar at ginapi sila. At pinuri siya ni Folia, tinawag siyang ika-4 na ninuno. Sa ibang lugar, ang ama ni Canes, si Kensai, ay naglalakbay kasama si Beatrice. Pinaghahanda si Canes para sa labanan habang ipinapaliwanag ni Beatrice na plano niyang gamitin si Canes laban kay Kojo upang ipakita ang kanyang kapangyarihan.
Pabalik sa isla, sinabi ni Folia na sinalakay siya ng sasakyan ng Mega dahil sa kanyang dugong bughaw at nais siyang gamitin. Tinanong ni Kojo kung bakit niya kamukha si Kanez, at sinabi ni Folia na lolo niya si Kensai. Ilang taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng relasyon sa ibang babae, na ginagawang teknikal na tiya ni Folia si Kanez, ngunit walang inaangkin si Folia. Pagkatapos ay binanggit ni Kojo ang malahalimaw na anyo ni Kanez, at ipinaliwanag ni Folia na ito ay mula sa isang eksperimento na tinatawag na Angel Fo, na ginagawang artipisyal na anghel ang mga tao sa pamamagitan ng sapilitang espiritual na ebolusyon. Maya-maya sa madaling araw, dumating ang isa pang barko, at naghanda si Kojo upang lumaban, ngunit pinigilan siya ni Yakina nang lumitaw ang isang puting bandila. Lumabas si Kensai kasama sina Beatrice at isa pang kakampi, binati si Folia at sinabing, 7 taon na. Sinasabi niyang gusto niyang gumawa ng nilalang na mas malapit sa kataas-taasan, ngunit sinisita siya ni Yakina dahil sa pagpapalit kay Kanei sa isang halimaw. Kinumpirma ni Beatrice ang mga eksperimento at sinabi kay Folia na sumuko, ipinapakita si Kanei sa kanyang binagong anyo na may kakayahang panlaban. Pinaandar siya ni Kensai, at bumangon siya, naglalabas ng di matatag na kapangyarihan. Sinubukan ni Yakina na umatake, ngunit tumalbog ang kanyang atake sa harang ni Kanez. Hinaranggan ni Beatrice si Yakina at pinilit siyang makipaglaban, habang binato ni Kanez si Kojo ng mahika. Lumaban siya gamit ang isang pamilyar, ngunit napakalakas ng kanyang kapangyarihan, at nabigo ang kanyang mga atake. Muli siyang nagpakawala, at ang isang ito ay tumama sa kanyang ibabang tiyan, na nagpatamba sa kanya, at nawala ng kontrol si Kanez sa kanyang kapangyarihan, at ito ay nagwawala. Umatras si Beatrice, at si Yakina ay nagmamadaling lumapit kay Kojo, na bigla sa kondisyon nito. Sa ibang lugar, hinarap ni Sayaka ang isang temina sa isang barko, pagkatapos ay dumating si Netsuki na may impormasyon sa lokasyon ni Folia, iminumungkahing magtungo sila sa isla. Samantala, si Kanez ay nakapaloob sa isang malaking istruktura ng yelo, habang ang kanyang hindi matatag na kapangyarihan ay pinigil pansamantala. Balik kay Folia, naglagay si Yakina ng hadlang upang pigilin ang kapangyarihan ni Kanez, habang si Kojo ay nakahiga at nanlalamig sa kanyang bisig, halos gumaling na maliban sa pangunahing sugat na may talam na nakatusok pa rin. Dahil hindi niya kayang gamutin ang sarili, iminungkahi ni Folia na gisingin ang isang familiar sa loob niya na sapat ang lakas upang labanan ang isang anghel na kalaban, ngunit hindi nagustuhan ni Yakina ang ideyang yun at inialay ang kanyang sarili sa halip. Ibinibigay niya ang kanyang dugo, at habang umiinom ito, nagsisimulang magsara ang sugat niya, at nagising siya, tanging makita lang si Yakina na nawala ng malay dahil sa pagkawala ng dugo. Nabatid niyang niligtas na naman siya nito at nakahinga ng maluwag. Itinuro ni Folia ang bitag ni Kanei sa yelong tore at iniaalok ang kanyang dugo kay Kojo para magamit niya ito upang iligtas si Kanez. Umaniwas si Kojo sa simula, ngunit nagpilit si Folia, at sa huli ay pumayag siya. Nagising nito ang kanyang mga familiar, at sa malayo, medyo nagulat si Kanez na nakaligtas si Kojo, ngunit desidido pa rin siyang itulak si Kanez sa labanan para sa kanyang baluktot na plano. Hindi masaya si Kojo sa pagtrato ni Kanez kay Kanez na parang sandata, kaya naghanda siyang lumaban. Agad na umatake si Beatrice at umiwas si Yakina, na ikinainis. Beatrice, kaya nagpadala pa siya ng 2 kaaway na anghel sa kanya. Napagtanto ni Kanez na mas marami siyang ginawa kaysa sa 7 nilikha niya at nagulat. Sinabihan ni Kojo sina Kanez at Beatrice na tumahimik, at pagkatapos ay naghanda siya para sa laban. Pinaputukan siya ng kaaway na anghel, ngunit hinaranggan ito ni Yakina at sumama sa kanya. Sa sandaling yun, kumawala si Kanez mula sa yelo, hinati ang laban upang harapin ni Yakina si Beatrice at harapin ni Kojo si Kanez. Nauna si Yakina, tinalo si Beatrice sa kanilang unang laban. Isa pang kakampi ni Beatrice ang tinamaan ng bala ni Folia gamit ang kanyang salamangkang baril. Hinihingi ni Yakina ang control device para sa kaaway na anghel, ngunit tumanggi si Beatrice at umatake, kaya lumaban si Folia sa pamamagitan ng pagpapalitaw ng isang espesyal na talam na pumapawi. Pamilyar ni Beatrice, hinahayaan si Yakina na tuluyang talunin siya. Sa pagkawala ni Beatrice, nakuha ni Yakina ang aparato, at ang natitirang kalaban na anghel ay namahinga. Nagtawag si Kojo ng 2 pamilyar upang kontrolin ang kapangyarihan ni Kanez. Pinigilan nila siya sandali,
Ngunit bumangon muli si Kanez. Nang makita ito, ipinukol ni Yakina ang kanyang sibat upang sirain ang harang ni Kanez, at inubos ng mga pamilyar ni Kojo ang natitira niyang enerhiya, na naging dahilan upang tuluyan siyang mawala ng malay at mapunta sa bisig ni Folia. Nang ligtas na si Kanez, lumapit si Kojo kay Kanez ngunit hindi siya sinaktan, kaya't naiwan siyang tuliro. Dumating sina Natsuki at Sayaka habang bumalik sa dati si Kanez. Kalaunan, nasa isang silid si Kanez kasama si Metoki, na nagsabi sa kanya na hindi dapat umiral ang apat na progenitor, ngunit pinutol siya sa pagsasalita, sinasabing ang kanyang mga kasanayan. May pakinabang pa rin. Bago umalis, hinalikan ni Folia si Kojo, na ikinagulat ni Sayaka at Yakina. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Asagi, at galit siya dahil hindi siya sinipot ni Kojo. Makalipas ang ilang araw, naghihintay si Folia sa paliparan, handa nang umalis sa isla. Pinasalamatan niya si Sayaka sa pagtulong kay Kanez, ngunit bago sumakay, napansin niya ang isang poster para sa Halloween Festa. Nag-atubili siya, tinutokso na manatili, ngunit hinayla siya ni Sayaka patungo sa eroplano, pinapaalalahanan siyang 2 beses na siyang naantala. Nang paalis na sila, bigla silang hinayla palayo ng isang teleport, at napunta sila sa harap ng parehong Nolakuvera na dating tinalo ni Kojo. Nang umagang yun, sina Kojo at Yakina ay nasa isang siksikang tren papuntang paaralan, pinagsiksikan ng tao. Napansin ni Yakina ang isang lalaking nanggugulo sa isang maliit na bata, at tinangka siyang pigilan ni Kojo, ngunit huminto ang tren, at sa kaguluhan, nakatakas ang lalaki. Ang kanyang mga kilos ay nagmukha siyang kaina-hinala, at si Rose, ang homeroom teacher ni Nagisa, ay napagkamalan siyang mang-aabuso, na isang klasikong masamang tiyempo. Bigla na lang, dumating si Natsuki na nakasuot ng uniforme ng estudyante, na nagpapahiwatig na siya mismo ang nag-iimbestiga sa kaso, at bago umalis kasama si Rose, pinaalalahanan niya si Kojo tungkol sa Halloween Festa. Maya-maya, nakahiga si Kojo sa kama na iniisip ang paalala na yun, na parang may oras pa siyang mag-alala tungkol sa mga costume. Samantala, sa baybayin, dumating ang 2 bruha, sina Octavia at Annie, nilalabanan at pinapanghina ang mga sundalo gamit ang labis-labis na kapangyarihan. Mahika, 10 taon na silang nawawala, at malinaw na may sama ng loob sila kay Natsuki, ang mangkukulam ng kawalan. Kinabukasan, naghihintay si Kojo sa airport kasama sina Yakina, Nagisa, Kanes, Aasagi, at Metoki. Sabi niya makikipagkita siya sa isang lumang kaibigan, at nakarelax si Aasagi, iniisip na lalaki ito. Ngunit dumating si Yuma na may dramatikong pagpasok, at lahat ay natigilan dahil mas astig siya kaysa sa lahat ng iyong dream girls. Humigpit ang mukha ni Aasagi, at ang iba ay nabigla. Mabilis na nangyari ang pagpapakilala, at inakay ni Nagisa ang lahat sa isang restaurant. Sa hapunan, tinukso ni Yuma si Kojo, nagbabantang ibunyag ang mga kwento mula sa kanilang pagkabata, at binalaan siya nito na huwag gawin, habang masayang hinihimok siya ni Metoki. Pagkatapos kumain, pumunta sila sa pinakataas na palapag ng gusali para sa tanawin ng lungsod, at nahirapan si Yakina sa taas. Kaya inalok ni Kojo ang kanyang kamay, na maingat na pinanood ni Yuma, pagkatapos ay lihim siyang tinanong kung sila na ni Yakina dahil mukha silang malapit sa isa't isa. Itinanggi niya ito, ngunit naputol ang usapan nang tumawag si Sayaka. Saglit na kinuha ni Folia ang telepono, habang ipinapaliwanag ni Sayaka ang sitwasyon sa paliparan. Kasabay nito, nakatanggap sina Aasagi at Metoki ng mga tawag na kailangan ng agarang atensyon at nagpaalam. Di nagtagal, dumating si Astarte na may masamang balita, nawawala si Natsuki. Naisip ni Yakina na nakita na ito ni Natsuki at nag-iwan ng tagubilin kay Astarte na protektahan si Kanes. Nang gabing yun, nanatili si Astarte sa apartment ni Yakina habang umuwi si Kojo kasama si Yuma, na nang-aasar sa kanya kung gaano sila kalapit ni Yakina, at nagbibiro pa nga na pareho sila ng amoy. Nang maglaon, nang buksan ni Kojo ang pinto ng kanyang banyo, natagpuan niya ang sarili sa banyo ng apartment ni Yakina kasama sina Kanes at Astarte. Nagulat, umatras siya at ipinaliwanag ang lahat kay Yakina, na napagtanto na ang espasyo sa paligid ng isla ay nagiging baluktot, na maaaring magpaliwanag sa pagkawala ni Natsuki. Nang gabing yun sa kanyang apartment, ginulat ni Yuma si Kojo, dahilan upang malaglag niya ang isang baso at masugatan ang kanyang kamay.
Pagkatapos ay ginamo niya ito habang ipinapakita ang costume ng bruha na balak niyang suotin para sa festa. Nagbago ang mood nang bigla siyang lumapit at hinalikan siya, at sa mismong sandaling yon, isang misteryosong kabalyero ang lumitaw sa likod niya. Nawala ng malay si Kojo, at nang magising siya, napagtanto niya na siya ay nasa loob. Katawan ni Yuma sa kung anong dahilan. Nang gabing yun, sumulpot si Kojo sa bahay ni Yakina, plano niyang ipaliwanag na siya ay naiwan sa katawan ni Yuma, ngunit ang mga babae ay normal lang ang kilos sa paligid niya, na lalong nagpaparamdam na kakaiba ang sitwasyon. Kasabay nito, natapos ni Aasagi ang pagsusuri sa sistema ng isla at walang nakitang mali sa ibabaw, ngunit si Magway, ang kanyang computer assistant, ay patuloy na itinuturo ang mga kakaibang error at ang kakaibang paggana ng espasyo, kaya nagsimula siyang maghukay ng mas malalim sa halip na pagkatiwalaan ang malinis na ulat. Nakakita siya ng impormasyon tungkol sa bruha ng Nat Arya, isang mataas na miyembro ng isang grupong kriminal na tinatawag na library, at pagkatapos ay naaalala niya ang mga ulat tungkol sa ilan sa kanila na nakatakas kamakailan, kaya nagsimula siyang pinag-uugnay ang lahat, tila sa wakas ay nagkakaroon na ng kahulugan. Sa bahay ni Yakina, kinumbinsi ni Kojo sina Yakina, Astarte, at Keynes na siya talaga ang nasa loob ng katawan ni Yuma sa pamamagitan ng pagsagot sa mga bagay na siya lang ang makakaalam, na siyang tanging patunay niya, dahil ang sitwasyon niya ay tunog peke na. Tinanong ni Yakina kung nasaan ang tunay niyang katawan, ngunit wala siyang ideya. Bagaman binanggit niya ang gabing nakita niya sa likod ni Yuma bago siya nawalan ng malay, sa ibang lugar, nagising si Sayaka sa isang kakaibang lugar kasama si Folia, at ipinaliwanag ni Folia na paulit-ulit silang itinatapon sa iba't ibang punto sa kalawakan bago sila napadpad doon, kaya naisip ni Sayaka na ang mga pagbaluktot sa isla ay sinasadya at hindi lang basta random na kaguluhan. Pagsapit ng tanghali, sinundan ni Yakina, Astarte, at Keinsai si Kojo sa kanyang apartment at natuklasan nilang wala na si Yuma, at sa akala niya ay kusang umalis ito, ngunit itinuro ni Yakina na maaaring pinupuntirya nito ang kanyang katawan, dahil siya ang ikaapat na ninuno. Una ay binaliwala niya ito, iniisip na hindi alam nito, ngunit nang pag-isipan nilang mabuti, napagtanto niyang isang mangkukulam si Yuma tulad ni Natsuki na kayang guluhin ang espasyo at mga katawan, kaya malamang na mas marami itong alam kaysa sa inaasahan niya. Mataas sa ibabaw ng syudad, nakaupo sina Octavia at Oni sa isang mataas na gusali habang patuloy na kumakalat ang kanilang engkanto sa buong lugar. Pagkatapos ay sumulpot si Vatler at nagsimulang kutsain sila na tila nagpunta lamang siya para maglibang. Sinubukan ni Octavia na kumilos, ngunit lumitaw si Yuma sa katawan ni Kojo. At kinukuha ang kanyang libro bago pa siya makagawa ng anuman. Mabilis na napansin ni Vatler na may kakaiba at natuklasan niyang hindi siya si Kojo, at ipinakilala niya ang sarili bilang si Yuma, anak ni Aya, ang mangkukulam ng Nat Arya, na parang casual lang na sinabi yun na tila ipinapaliwanag nito ang lahat. Sa ibang lugar, tinatapos ni Asagi ang pag-aayos ng depensa ng sistema at nawala ng malay sa kanyang desk dahil sa sobrang pagtatrabaho. Humigit kumulang sa parehong oras, sina Kojo, Yakina, Astarte, at Keinsai ay nasa isang restaurant na sinusubukang ayusin ang mga bagay-bagay, at nagsimulang mainis si Kojo dahil walang pag-usad at nagtataka kung kayang sirain ng sibat ni Yakina ang spell, ngunit sinabi niya na papatayin lang nito siya, kaya mabilis nilang binitawan ang ideyang yun. Sa halip, pinag-uusapan nila ang direktang paghabol sa kanyang ninakaw na katawan, habang sinusubukan ng iba na pakalmayan siya, kahit na magulo na ang buong sitwasyon niya. Balik kay Vatler, inamin ni Yuma na kinuha niya ang katawan ni Kojo para palayain ang kanyang ina mula sa hadlang na nagkakakulong sa Demon District, kasama ang iba pang mapanganib na tao na nakakulong doon. Gusto ni Vatler ang ideya ng mas matinding laban, kaya hinayaan lang niya itong magpatuloy na parang libangan lang ito para sa kanya. Sinimulan ni Yuma ang kanyang ritual, at naramdaman ni Yakina ang mahika mula sa restaurant, kaya dali-dali silang lumabas ni Kojo, ngunit paglabas pa lang nila ng pinto, bumaluktot ang espasyo at nailipat sila muli sa ibang lugar. Kasabay nito, gumalaw ang mga helicopter ng militar patungo kay Yuma at sabihin sa kanya na huminto. Ngunit casual lang silang inalis ni Octavia na parang hindi man lang sila sulit sa kanyang oras. Sa lupa, patuloy na sinusubukang abutin ni Kojo siya, ngunit bawat galaw ay nahaharangan lang ng mas maraming pagbaluktot ng espasyo, hanggang sa ipadala ni Asagi sa kanya ang eksaktong lokasyon sa pamamagitan ni Metoki at Magway, na sa asensya, ay nagbigay sa kanya ng shortcut na kailangan niya sa buong panahon.
Dahil doon, sumulong sina Kojo at Yakina, at naalala niya na noong una niyang makilala si Yuma, tinulungan siya nitong mabawi ang sombrero ni Nagasa, ngunit lubos nang magkaiba ang mga bagay ngayon. Sa wakas ay narating niya siya, tumayo sa harapan niya, at nagkatitigan sila. Matagal na panahon ang nakalipas, noong maliit pa si Yuma, isang lalaki ang nagpaupo sa kanya at sinabi ang katotohanan tungkol sa kanyang buhay, at lumalabas na. Ang kanyang inang si Aya ay nakakulong sa loob ng isang distrito ng mga demonyo na malayo, na parang isang kulungan na mahirap takasan, at hiwalay sa mundo ng tao. Ipinaliwanag niya na si Yuma mismo ay ginawa para lang mapalaya si Aya, at kahit pa napakabata niya, nagsimula na siyang magtaka kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos niyang matapos ang trabahong iyon. Balik sa kasalukuyan, sumisigaw si Kojo kay Yuma na ibalik ang kanyang katawan, ngunit hindi siya pinansin ni Yuma at patuloy lang siyang sumulong habang ginagabayan siya ng kanyang grimoire patungo sa hadlang ng bilangguan na parabang napagdesisyonan na niya ang lahat. Nakatingin lang si Butler doon, nasisiyahan sa palabas at casual na sinabi kay Kojo na si Yuma ay hindi rito para maglaro. Gusto niyang tuluyang sirain ang selyo ng bilangguan, at agad namang si Yakina. Nauunawaan kung gaano kasama yun kung talagang mangyari. Umalis si Butler pagkatapos noon, tila nakuha niya ang ipinunta niya, at sumunod si Octavia para hawakan sina Kojo at Yakina sa pamamagitan ng mahika, ngunit hindi nagtagal ang paghawak na yun dahil dumating sina Sayaka at Fulia at pinalaya sila ng walang pag-aaksaya ng oras. Sa mismong sandaling yun, tinapos ni Yuma ang kanyang oras sayon, at nagsimulang lumitaw ang kulungan sa totoong mundo, at ipinaliwanag ni Fulia na inilabas pa niya si Kensai sandali upang tumulong magbukas ng daan sa loob, na tila nakakatulong, ngunit hindi rin masyadong ligtas. Nanatili si Fulia kasama si Sayaka upang harapin sina Octavia at Oni habang sinasabi kina Kojo at Yakina na sundan si Yuma, kaya sila ay nagmadali patungo sa pasukan ng kulungan kung saan tumawag si Yuma. Ang kanyang kabalyero, si Leblu. Nang marating nila siya, tinawag pa rin siya ni Kahu na kanyang kaibigan, tila umaasa na mahalaga pa rin yon, ngunit sa wakas ay sinabi ni Yuma ang katotohanan, na siya ay nilikha sa isang lab at pinalaki para lamang gamitin, kaya ang misyong ito ay halos ang buong dahilan ng kanyang pag-iral. Gamit si Leblu, kinuha niya ang kapangyarihan mula sa isa sa mga familiar ni Kojo at pinilit niyang lumitaw ng buo ang bilangguan, kahit na malinaw na labis ang hirap para sa kanya, ngunit nagpatuloy pa rin siya at pumasok sa loob. Sa loob, nakita niya si Netsuki na nakatali sa isang silya at hindi man lang gising, at nang dumating sina Kojo at Yakina doon, pareho silang nayanig sa kanilang nakita. Ipinaliwanag ni Yuma na si Netsuki ay nakakulong na doon ng 10 taon, at ang isa sa labas ay naging isang mahiwagang kopya lang sa buong panahong ito, na nagpapalala sa lahat ng bagay. Idinagdag niya na kung mamatay si Netsuki, ang buong piitan ay mabubuwag, at si Aya at ang bawat iba pang nagkasala sa loob ay mapapalaya, kaya ito ang kanyang plano. Sinubukan siyang kausapin ni Kojo para pigilan siya, sinasabing higit pa siya sa isang kagamitan lamang, at nakinig siya, ngunit sinabi pa rin kay Leblu na atakihin si Netsuki, kaya tumalon si Yakina at hinarang ganito sa tamang oras. Sa labas, hinarap ni Sayaka at Fulia ang mga atake ni Octavia, nagtulungan para makalusot at tapusin ang laban, pagkatapos ay nahuli nila ang dalawang bruha, na parabang tapos na sa wakas para sa kanila. Sa loob ng piitan, direktang nilabanan ni Yakina si Leblu at nagawa siyang talunin, pagkatapos ay itinutok ang kanyang sibat kay Yuma. Handa nang tapusin ito at ibalik ang katawan ni Kojo. Iniligtas ni Kojo si Netsuki mula sa bumabagsak na labi habang patuloy pa ring tumatanggi si Yuma na huminto. Kinargahan ni Yakina ang kanyang sandata ngunit nag-atubili sa huling segundo dahil alam niyang baka hindi makaligtas ang katawan ni Kojo dito, ngunit pumasok si Kojo at tinulungan siya, at sabay silang umatake, tinamaan si Leblu at direktang tumama kay Yuma. Ang pagtama ay nagdulot ng pagbuga ng mahika, at sa wakas ay bumalik ang kaluluwa ni Yuma sa kanyang tunay na katawan. Sa labas, tinapos ni Sayaka at Fulia ang sitwasyon at maayos na pinigilan sina Octavia at Oni. Sa loob, lumabas na maingat na inasinta ni Yakina upang makaligtas si Kojo, at nagising si Yuma, lubos na nasira dahil sa pagkabigo sa kanyang misyon, ngunit inalo siya ni Kojo at sinabihan siya na ay sa wakas malaya. Nagsimulang magising si Netsuki, at sandaling nakahinga si Kojo nang makita itong buhay,
Ngunit mabilis iyong nagbago nang biglang gumalaw muli si Leblu sa ilalim ng nakatagong kontrol ni Aya at sinugatan ng patalim sina Yuma at Netsuki ng sabay. Nagulantang si Kojo at nagmamadaling lumapit kay Netsuki habang unti-unti itong nawawalan ng buhay. Ang mahinang estado ni Netsuki ay nagsimulang yumanig sa buong hadlang ng bilangguan, at mula sa malayo, biglang inatake si Fatler ng isang pamilyar, ngunit nasangga niya ito sa tamang oras, at nang hamupa ang usok, si Nagisa ang nakatayo roon, maliban lang na hindi siya ang kanyang sarili dahil kinokontrol siya ng isa sa mga pamilyar ni Avra. Diretso siyang lumapit dito, nadaig siya, at itinulak ng malakas sa dingding, at sinabihan itong hindi pa tapos bago lumakad palayo. Habang ang katawan niya ay nag-aayos na parang isang murang Deadpool at tinawanan lang niya ito. Nang maglaon, nakilala ni Nagisa ang isang kakaibang babae sa isang nakatagong eskinita, at pinasalamatan ng babae ang pamilyar sa pagprotekta kay Nagisa bago ito inalis at ibinalik siya sa normal, na parang hiniram lang siya nito para sa isang mabilis na gawain. Sa loob muli ng kulungan, biglang inilipat sina Kojo, Yakina, at Yuma sa ibang lugar, at inakala ni Kojo na si Yuma ang gumawa nito, ngunit sinabi nito na si Netsuki daw, na nangangahulugang kahit ganito, may kontrol pa rin si Netsuki sa kung saan. Nang gabing yun, naglalakad lang si Asagi nang biglang tawagin siya ng isang maliit na batang babae na, nanay, at nagulat siya at itinanggi ito dahil wala itong saysay para sa kanya. Kasalukuyang sitwasyon, balik sa piitan, nakita ni Kojo si Aya na sa wakas ay dumating habang natatapos ang pagbuo ng harang, at agad niyang binawi ang kapangyarihang ibinigay niya kay Yuma at kinontrol ang Leblu, iniwan si Yuma sa sakit na para bang bigla siyang pinatay. Nagalit si Kojo at hinawakan si Aya, ngunit pinigilan niya ang sarili na magpatuloy nang bigyan siya nito ng babala tungkol sa nagpapanatili ng harang. Ipinaliwanag niya na ninakaw niya ang mga alaala ni Netsuki at ang panahon niya bilang isang mangkukulam ang nagkulong sa kanya, at ngayon ay kailangan na lang siyang hanapin at tapusin upang makumpleto ang lahat. Di nagtagal, dumating ang iba pang mapanganib na kriminal at kumampi kay Aya, ngunit nang subukan ng isa na atakihin ng isa pa, hinayla ng harang pabalik ang mas mahina. Nagpapakita na kahit sila ay nasa ilalim pa rin ng kontrol. Silang lahat ay sumang-ayon na ang pag-alis kay Netsuki ang susi sa kalayaan, at isa sa kanila ang sumugod kay Kojo, ngunit hinarang ito ni Yakina, at pagkatapos ay dumating si Sayaka upang suportahan sila. Sinabi niya sa kanila na sumakay agad sa kanyang sasakyan, at dahil masama ang kalagayan ni Yuma, mabilis silang umalis sa lugar. Sa daan, nagsimulang mag-isip si Kojo kung paano iligtas si Yuma at sa wakas ay nabanggit ang kanyang ina, si Ma'am Ori, bilang ang tanging makakatulong. Kasabay nito, kumakain si Asagi kasama ang batang babae na tumawag sa kanya ng ina, at walang matandaan ang bata ngunit mukha itong mas batang Netsuki. Nang banggitin ni Asagi ang pangalang Minamiya Netsuki, nagsimulang umiyak ang babae, kaya nagpa siya si Asagi na tawagin itong Sana. Sa halip, tila sinusubukan lang niyang panatilihing simple ang mga bagay. Hindi nagtagal, naabot ni Nakahu, Yakina, at Sayaka ang lugar ng pananaliksik ni Ma'am Ori, at lumitaw siya na nakasuot ng Halloween mask, kumikilos ng casual, at lumabas na siya ang parehong babae mula sa eskinita kanina. Masaya siyang makita si Kojo at pinapasok sila, at inilagay si Yuma sa sopa habang sinusuri niya ang kondisyon nito. Ipinaliwanag ni Ma'am Ori na humihina ang katawan ni Yuma dahil wala na ang kanyang ugnayan kay Leblu, at kung patuloy na lumalabas ang kanyang mahika, hindi siya magtatagal, ngunit naniniwala pa rin siyang kaya niya itong ayusin. Bago umalis, casual niyang sinabi kay Kojo na gamutin ang sarili niyang sugat tila alam na niya ang lahat. Samantala, si Nagisa, na galit pa rin, ay hinayla si Sayaka sa isang tabi para ayusin ang kanilang mga issue. Bumalik kay Kojo, malapit na niyang gamutin ang sarili niya nang bumalik si Sayaka at sinabing pinatulog na niya si Nagisa gamit ang mahika, para hindi ito makagambala. Sinuri niya ang sugat nito at napagtanto niyang hindi ito gagaling ng normal dahil ito ay mula sa sandata ni Yakina, kaya inialok niya ang sarili niya at sinabihan itong kumuha ng lakas mula sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Yakina at mali ang pagkaintindi sa buong sitwasyon. Mabilis na naging tensyonado ang sitwasyon, nagsimulang mahilo si Kojo, at basta na lang siya bumagsak bago pa maayos ang anumang bagay. Kinagabihan, nanunood si Asagi at Sana ng parada ng Halloween sa lungsod, at pauwi na sila, may isang estrangherong lalaki ang nakapansin sa kanila at ngumiti.
Sa bubong ng paaralan, dalawang ahente ng silid-aklatan mula sa Squad 3 upang arestuhin si Aya at kunin ang Dark Oath Grimoire, ngunit ginamit niya ito agad sa kanila at pinawalang saysay sila na parang wala silang laban. Kalaunan ng gabing yun, sa Halloween, nalaman ni Kojo na hindi mamamatay si Yuma, ngunit kailangan pa rin niya ng tulong upang gumaling, at ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng isang makapangyarihang mangkukulam na kasing antas ni Aya. Ang problema ay nawawala si Netsuki, na angkop para sa papel na yon, kaya nagpa siya silang hanapin siya, at ang tanging taong makakagawa ng maayos sa paghanap na yon ay si Asagi. Habang sinusubukang alamin kung nasaan siya, nakita nila siya sa telebisyon na may hawak na isang maliit na batang babae na kamukha ni Netsuki, at sa kanila napagtanto na si Netsuki ay lumiit. Matapos mawala ang kanyang kapangyarihan, tinawagan ni Kojo si Asagi at sinabi sa kanya ang natuklasan nila. Ngunit habang nag-uusap sila, biglang sumulpot ang isang matandang tagatawag ng espiritu, na naghahanap kay Netsuki. Nang simulan niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan, tumakas si Asagi kasama ang babae, at sa pamamagitan ni Magway, nalaman niyang si Kiliga ang lalaki, isang taong ginawa niyang sandata ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng espiritu ng apoy sa loob ng kanyang katawan para mas makipaglaban. Sinabi niya kay Magway na gabayan ang kanyang landas at bigyan siya ng ganap na kontrol. Habang kasabay nito, patungo sina Kojo at ang iba pa sa Keystone Gate. Sa daan, sinabi sa kanila ni Yakina na naunang nag-teleport doon si Netsuki dahil nakita niya si Asagi bilang pinakaligtas na opsyon, ngunit bago pa niya maabot siya, naging bata siya at nawala ng alaala, kaya ngayon mas komplikado ang lahat kaysa sa dapat. Habang nangyayari ang lahat ng ito, patuloy na hinahabol ni Kiliga sina Asagi at Netsuki, tinutunaw pa ang mga balakid. Sinubukan ni Asagi na gamitin ang tubig para pigilan siya, ngunit patuloy siyang bumabalik na para bang ayaw niyang matalo, at nang sumugod muli siya, sumulpot si Astarte at madali siyang tinabig palayo. Sinubukan niya ulit, ngunit sinipsip ni Astarte ang kanyang espiritual na enerhiya at ibinalik siya sa hadlang na pansalag, na nagtatapos sa kanyang maalamat na pagtakbo. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Astarte na hinahanap din niya si Netsuki, at ang babae kasama si Asagi ay malinaw na tugma sa kanya, kahit na mas bata na siya ngayon. Pagkatapos ay isang babaeng nagngangalang Jehalola ay nagpakita at sinabi sa kanila na lumiit si Netsuki dahil sa isang sumpa. Kasabay nito, sa Sekai Academy, nakilala ni Mega, isa sa mga nakatakas mula sa pagkakapigil, si Aya at kinilala ang Dark Oath Grimoire. Tinanong niya kung bakit hindi niya sinabi sa iba ang tungkol sa susi at ang programang kinuha niya kay Netsuki, ngunit tinanong naman ni Aya kung dumating siya upang kumuha ng bahagi, at sinabi ni Mega na gusto lang niyang makita kung ano ang ginagawa niya habang abala ang iba sa paghabol kay Netsuki. Samantala, naantala si Kojo dahil naubusan ng gasolina ang kanyang sasakyan, kaya binigyan siya ni Yakina ng bisikleta at ng ilan sa kanyang dugo bago siya muling umalis. Sa entrance E, muling nagpakita si Jehalola at hinihingi kay Asagi na ibigay ang maliit na batang babae. Ngunit tumanggi si Asagi, at nang malapit ng magkagulo ang sitwasyon, lumitaw si Vatler na naghahanap ng laban. Napagtanto ni Jehalola na plano nitong harapin ang lahat ng nakatakas na bilanggo, kaya't inatake niya ito, ngunit madali nitong natalo ang kanyang mga puwersa. Inakala niyang kontrolado niya ang sitwasyon nang pigilan niya ang kanyang familiar, ngunit sinira ito ni Vatler at tuluyang tinalo siya sa isang mapanupil na paraan, na nagpadala sa kanya pabalik sa harang ng bilangguan. Dumating si Kojo nang huli at sinisi ang trapiko, at iminungkahi ni Vatler na panatilihin si Netsuki sa kanyang barko para sa kaligtasan, at sumang-ayon sina Kojo at Asagi. Balik sa paaralan, nalaman ni Aya na konektado si Mega sa organisasyon ng Lion King at inihayag niyang plano niyang muling likhain ang orihinal na Dark Oath Grimoire na ginagamit ang mga nawawalang alaala ni Netsuki. Samantala, sa ospital, sa wakas ay nagising si Yuma. Pagkasakay sa bangka, tinawagan ni Kojo sina Yakina at Sayaka upang bigyan sila ng babala tungkol sa plano ni Vatler. Ngunit sinabi nila sa kanya na hindi sila makakasakay sa barko at lalapit na lang hanggat maaari. Sa loob, dinala siya ni Kira sa pool upang mag-relax, ngunit 5 babaeng nakasuot ng swimsuit ang dumating at nagsimulang lumapit sa kanya. Sinusubukang hugasan ang kanyang likod habang malinaw na mayroon silang sariling mga plano. Habang sinusubukan niyang itulak sila palayo, nalaman niyang sila pala ay mga bihag na gusto ang kanyang sinumpaang enerhiya. Dumating si Asagi at inistorbo ang lahat,
ngunit sa sandaling makita niya ito, nawala na naman ang kanyang focus. Kalaunan, matapos nilang ilagay, habang natutulog si Netsuki, nagtatalo sina Kojo at Asagi tungkol sa maliliit at walang kabuluhang bagay tulad ng nakasanayan na nila. Hindi nagtagal, nagising si Netsuki na may ibang personalidad at sinimulang mabawi ang kanyang mga alaala. Sa labas, nakatanaw si Sayaka mula sa bintana habang naghihintay sa daungan kasama si Yakina, at pagkatapos ay lumitaw si Vatler at nagsimulang magsalita tungkol sa pagpapaalis kay Kojo. Sinubukan ni Yakina na gumawa ng isang bagay, ngunit agad silang pinalibutan ng isang grupo ng mga bilanggo. Balik sa barko, lumitaw si Maguay sa isang screen, humihingi ng tulong kay Asagi upang pigilan ang isang problema na kumakalat sa buong paaralan. Ipinaliwanag niya na lalala ang mga bagay kung magpapatuloy ito, ngunit bago sila makapagkasundo sa anumang bagay, biglang yumanig ang barko. Pagkatapos ay si Netsuki, sabi, isa sa mga nakatakas na bilanggo ang sumusubok pasukin ang barko. Pagkatapos niyan, bumulusok si Vatler sa silid, bagbog na. Nagsimulang magtaka si Kojo kung kaya niya bang labanan ng isang tulad ni Brute, isang dating mersenaryo. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, lumapit si Vatler at pinakawalan ang kanyang familiar. Madaling nilampasan nito ni Brat, at tumugon si Vatler sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mas maraming ahas, na nagiging mas seryoso sa laban. Sa labas, habang sinusubukan ni Yakina at Sayaka na sumakay sa barko, hinaranggan sila ng isa pang bilanggo. Naiwan si Sayaka para lumaban habang si Yakina ay nagpatuloy upang hanapin si Kojo. Sa loob, patuloy na lumalaban si Vatler habang tumatakbo si Kojo kasama si Asagi, at nakita nila si Yakina, na sa kung anong paraan ay nakasuot ng damit ng nurse. Sa sandaling yon, may lumabas na tangke at muntik na silang tamaan, ngunit dumating si Didier dala ang sariling tangke at winasak ito. Nagpakilala siya at sinabing pinadala siya ni Maguay para kunin si Asagi. Sa loob muli, natapos ang laban sa pagkatalo ni Brute kay Vatler gamit ang isa sa kanyang mga ahas, at pumayag si Asagi na sumama kay Didier, ngunit pinapangako niya kay Kojo na ilalabas siya kapag maayos na ang lahat. Samantala, sa ibang lugar, nahirapan muna si Sayaka, ngunit matapos malaman ang kakayahan ng kanyang kalaban, nagpaputok siya ng mahiwagang bala na tumalo rito at muling ipinailalim sa pagkakakulong. Habang nagsisimula ng magsama-samang muli ang lahat, biglang lumitaw si Aya, inalis ang mahika mula sa sandata ni Sayaka, sinira ang pamilyar ni Kojo, at sinaksak siya. Sinubukan ni Yakina na pagsalakay, ngunit pinigilan siya ni Aya, kinuha si Netsuki, at nawala. Biglang nakita ni Yakina si Netsuki na nakaharap kay Aya at nagtaka kung paano siya nakapasok sa panaginip ni Netsuki, ngunit sinabi ni Aya sa kanya na maaaring sa kanya rin yun, at bago pa niya maintindihan yun, nagbago ang lahat at nakita niya ang sarili niyang nakaupo sa kanyang silid-aralan na parang walang nangyari. Samantala, sinusubukan ni Sayaka alamin kung paano pagagalingin si Kojo, ngunit wala siyang makitang epektibong paraan. Sinubukan pa niyang lumapit dito para gisingin ang kanyang katawan, ngunit walang nagbago, kaya mabilis na nabigo ang planong iyon. Pagkatapos ay dumating si Yuma gamit ang kanyang kakayahan sa pagsubaybay at pumasok sa sitwasyon, at matapos makita ang gagawin sana ni Sayaka, casual niyang sinabi na kaya rin niyang tumulong. Bumalik sa kakaibang lugar, nakita ni Yakina ang kanyang mga kaibigan na kumikilos ng normal. Maayos ang lahat, at iyon ang nagpakumbinsi sa kanya na naiipit siya sa isang panaginip. Hindi nagtagal, nagising siya at kinumpirma kay Aya na ang Dark Oath Grimoire ay talagang binibihag ang mga tao sa isang peking mundo kung saan nararamdaman na totoo ang lahat. Sa klinika, hiniwan ni Yuma ang kanyang sarili at binigyan si Kojo ng kanyang dugo upang maibalik ang kapangyarihan nitong vampira, at gumana ito agad. Gumaling siya at kumuha pa mula sa kanya, pagkatapos ay lumingon sa dalagitang katabi niya at muling kumain. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang kanyang sugat at napansing hindi pa rin ito gumagaling, na ikinainis niya. Ngunit pagkatapos ay lumabas ang isang alaala mula kay Aurora at itinatama siya. Kasabay nito, ipinatawag niya ang kanyang ikaapat na pamilyar, si Natres Reyes, at isang ulap ang kumalat sa buong isla. Samantala, patuloy na kinakausap ni Aya si Yakina tungkol sa kung paano sira ang mundo at kailangan itong baguhin, kahit pa may masaktan, ngunit tumanggi si Yakina na sumang-ayon sa kanya anuman ang mangyari. Nang oras na yun, naglabas si Kojo ng isa pang pamilyar at pinalaya sina Yakina at Netsuki mula sa kanilang pinaglagyan.
Dumating sina Sayaka at Yuma di nagtagal, at mabilis na pinalaya ni Yakina si Natsuki. Sinabi ni Kojo na siya lang ang haharap kay Aya, ngunit nanatili pa rin sa tabi niya si Yakina. Sumagot si Aya sa pagsasabing ito ang kanyang mundo at ipinatawag ang mga kopya ng mga bilanggo upang labanan sila, ngunit nilipol sila ni Kojo gamit ang kanyang pamilyar nang hindi bumabagal. Pababa, sinubukan ni Aya na harangan gamit ang isang harang, ngunit sinira ito ni Yakina gamit ang kanyang sibat at lumapit upang tapusin ang laban, ngunit nagawa ni Aya na giitin siya at atakihin gamit ang kanyang guardian. Sumaklolo ang guardian ni Natsuki at pinrotektahan si Yakina, nagbigay sa kanya ng pagkakataong makawala. Sa ngayon, ganap nang naibalik ang mga alaala ni Natsuki at ang ilan sa kanyang kapangyarihan salamat sa dugo ni Kojo. Tinatakan ni Natsuki ang Grim War at pinigil ang familiar ni Aya, pagkatapos ay gumamit ng spell na nagpahintulot kay Yuma na kontrolin ito, na nag-iwan kay Aya na walang suporta. Si Aya ay naging demonyo upang magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit ipinaliwanag ni Yakina na ang kanyang sibat ay kayang kanselahin ang mahika at ibalik ang mga bagay sa dati, at sinuportahan siya ni Kojo sa pamamagitan ng pagtawag ng isa pang familiar na nagpatuliro kay Aya. Kinukuha ni Yakina na pagkakataon at tinamaan siya, na tinapos ang laban at pinilit siyang bumalik sa normal. Sa ibang dako, ninakaw ni Mega ang Fangzan mula sa Demon District Museum habang hindi siya napigilan ng ingay ng papel. Sa bubong ng paaralan, pinasalamatan ni Natsuki ang kanyang mga estudyante sa pagtulong na pabagsakin si Aya. Kinabukasan, isang lalaking nagngangalang Ko ang pumasok ng puwersahan sa opisina ni Kensai at inihayag na isa siya sa mga estudyante nito sa ilalim ni Nina Adelard. Ginawa niyang sandata ang kanyang kamay at inatake si Kensai, sinabing dumating siya para sa kabilang kalahati ng kanyang katawan. Sa humigit kumulang na parehong oras, nakatanggap si Yakina ng liham na inihatid ng isang ibon na lumusot sa kanyang harang, at matapos itong basahin, nalaman niyang selyado ng kanyang mga nakakataas ang kapangyarihan ng kanyang sibat sa loob ng 4 na araw. Nang maglaon, sinusundan ni Kojo ang kanyang kapatid habang namimili ito kasama si Keynes at Yakina para sa pagsasanay sa kampo. Nalulungkot si Yakina na hindi niya ito mababantayan, ngunit sinabi ni Keynes na mag-enjoy lang siya sa pahinga. Habang sila ay gumagala, dumating si Ko at tinanong kung kasintahan ni Kaho si Kan-sa, pagkatapos ay nagpakilala at biglang sinugod si Kaho habang hinahanap si Kan-sa. Matapos mapansin na hindi normal na tao si Kojo, nagsimulang gumawa ng kaguluhan si Ko, ngunit huminto si Yakina at inalis ang braso nito. Gayunpaman, pinalitan lang niya ito ng isang poste ng ilaw, pagkatapos ay umalis na parang walang nangyari. Kalaunan, pumunta si Kojo sa opisina ni Natsuki ngunit si Astarte lang ang nadatnan, na nagkwento sa kanya tungkol sa Homunculi. Pagkatapos nito, nakipagkita siya kay Asagi sa cafeteria para titingnan ang monasteryo ni Adelard, ngunit nawala ang petsa, na siyang nagpapahinala. Sinusubukan ni Asagi na lumapit sa kanya ngayon na ang mga mas batang estudyante ay magkakampo, ngunit tinanggihan niya ito at hiningan siya ng palusot habang siya ay lumiban sa klase. Nagpunta siya sa gubat, at sumunod si Asagi, ngunit nakita sila ni Natsuki at sinite sila. Matapos nilang magpaliwanag, sinabi niya sa kanila na inatake si Kan-sa. Naintindihan ni Kojo na si Ko ang nasa likod nito at nagtanong kung makakatulong siya. Ngunit hindi pinansin yun ni Natsuki at sinabi lamang na magkakaroon sila ng dagdag na klase dahil sa pagliban. Pagkatapos ng klase, dinala ni Yakina si Kaho sa isang lugar na ikinalito niya sa simula, pagkatapos ay sinabihan siyang ipikit ang kanyang mga mata. Pagdilat niya, sila ay nasa loob ng Lion King organisasyon. Doon, nakilala nila ang isang nagsasalitang pusa at isang taong kamukha ni Sayaka. Samantala, sa monasteryo, ipinakita ni Ko ang kapangyarihan ng dugo ng wise man sa kanyang superior, ang taong nagligtas sa kanya noon, at nagpa siya ang lalaki na gamitin ang kapangyarihang yun para sa sarili niyang mga layunin. Balik sa organisasyon, kinuha ng pusa ang sibat ni Yakina, na nagbigay sa kanya ng pahinga mula sa pagbabantay kay Kojo, bagaman gusto pa rin niyang manatiling malapit. Pinasalamatan ng pusa si Kojo sa ginawa niya para kina Avroa at Yakina. Maya-maya, tinawagan siya ni Asagi at tinanong kung nakita niya ang nawawala niyang hakaw kanina. Nang marealize niya na malapit siya sa monasteryo, sinabi niya sa kanya na umalis kaagad at nangakong babawi na lang sa kanya mamaya. Ngunit hindi ito sineryoso ni Asagi, at nananatili,
at napansin siya ni Ko habang sinusubukan nito ang kapangyarihan ng dugo ni Wiseman at tinatawag si Nina Adelard. Lumitaw si Nina, sinugod si Asagi, at umalis. Bago nawala ng malay, humingi ng paumanhin si Asagi kay Kojo. Nakita ni Kojo si Asagi na nakahandusay at tuluyang nawala ng kontrol, ngunit pinigilan siya ni Yakina at binalaan na kung siya ay lalampas sa limitasyon, maaaring masira ang buong isla at madadami ang kanyang kapatid. Sa sandaling yun, muling lumitaw si Ko at sinimulang kutsain ang katawan ni Asagi, at lalo nitong naitulak si Kojo kaya agad siyang sumugod. Lumaban si Ka, ngunit kinansela ni Yakina ang kanyang kapangyarihan sa tamang oras, na nagbigay kay Kojo ng malinaw na tama. Kahit pagkatapos yun, tumayo muli si Ka at napansin nila na ang kanyang katawan ay nagbabago. Nalaman ni Yakina na ito ay dahil sa dugo ni Wiseman at mabilis niyang hinayla si Kojo palayo sa kanyang mga atake. Ipinaliwanag niya kung ano ang kinakaharap nila, at ipinatawag ni Kojo ang Almazen Mercury na nagpabagsak kay Ko. Hindi nagtagal, biglang bumangon si Asagi, na parang walang nangyaring seryoso, at nakampante si Kojo nang makita niyang ayos lang ito. Kinagabihan, dumating ang pulisya sa monasteryo habang umuuwi ang mga estudyante. Sa daan, umalis si Yakina para iulat ang lahat, at sinundan ni Asagi si Kojo pabalik dahil gabi na. Sa kanyang lugar, naligo si Asagi, ngunit napansin niya ang isang pulang kristal sa pagitan ng kanyang mga dibdib, at pagkatapos noon, naramdaman niyang nanghina siya at bumagsak. Samantala, habang sinusubukang intindihin ni Kojo ang lahat, biglang lumitaw si Asagi, kumikilos ng lubos na iba at tinawag siyang vampira na parang hindi siya kilala. Sinabihan niya itong magtakip, at gumawa ito ng tuwalya gamit ang mga bulaklak, sinasabing iyon ay alchemy. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili bilang Nina, ipinapaliwanag na siya ang dugo ng Wiseman sa loob ni Asagi. Nang malaman niyang iniligtas niya si Asagi, pinasalamatan siya ni Kojo. Pagkatapos ay binanggit niya si Ko, iniisip na wala na ito, ngunit sinabi ni Nina sa kanya na buhay pa ito. Kasabay nito, sinubukan ni Ko na palihim na makapasok sa gusali ni Netsuki, ngunit agad siyang nahuli nito. Sinubukan niyang lumaban, ngunit hinayaan ni Netsuki si Ostarte na ang bahala, at matapos siyang supalan, kinuha ang kanyang core. Pabalik sa kay Kojo lugar, sinabi ni Nina na hindi niya alam ang layunin ni Ko, ngunit plano niyang iwanan si Asagi kapag nakuha na niya ang dugo ng Wiseman. Sinabihan siya ni Kojo na manahimik upang walang makaalam, at lumipat sila sa sala, kung saan muntik nang mabunyag si Nina habang kausap si Nagisa tungkol kay Keynes. Nang gabing yun, sa labas ng syudad, sinabi ni Ko sa kanyang grupo na malapit nang maging handa ang core sa loob ni Asagi at sa kalaunan ay lalabas. Kinabukasan, pagkaalis ng iba patungong kampo, nagising si Asagi sa kama ni Kojo at nagpanik, ngunit sinabi niya na walang nangyari at pinakalma siya. Maya-maya, muling nagbago ang kanyang personalidad, at sinabi ni Nina sa kanya na gumagalaw ang dugo ng Wiseman. Sa daungan, binigyan ni Metoki ng update ang kanyang team tungkol sa target, ngunit kinontrol ni Maguay ang tawag. Sinubukan ng mga sundalo na pigilan ang target, ngunit lumitaw si Ko, at pinaputukan nila siya, na lalo lang nagpalala ng sitwasyon. Di nagtagal pagkatapos noon, dumating sina Kojo at Nina, at ipinaliwanag niya na ang layunin ng Altmaya ay lumikha ng isang perpektong tao. Samantala, sa isang barkong patungo sa isang isla, ipinagpatuloy ni Nagisa at ng iba pa ang kanilang biyahe, ngunit may napansin sina Keynes at Yakina na kakaibang gumagalaw sa tubig papunta sa kanila. Maya-maya, kinontrol ni Ko ang control room ng barko, ngunit sinimulan niyang mapansin na unti-unting nanghihina ang kanyang katawan. Kasabay nito, sinabihan ni Yakina si Nagisa na magpatuloy, ginamit ito bilang dahilan para suriin ang sarili niyang pandama. Balik sa daungan, sinusundan ni Kojo si Nina, at nakakita sila ng mga buto mula sa mga biktima ng monasteryo. Matapos alalahanin ang nakaraan, inalis niya ang kanyang core mula kay Asagi. Nakipagkita si Yakina kay Keynes sa isang paradahan habang sinusubaybayan ang kakaibang pakiramdam sa paligid nila, ngunit biglang lumitaw si Kao, at nakilala siya ni Keynes mula sa insidente sa monasteryo. Tumakbo siya, subalit hinagis ni Ko ang isang sasakyan patungo kay Yakina bago muling maglaho. Sa pantalan, bumuo si Nina ng bagong katawan mula sa mga buto at kinuha ang anyo ni Asagi, at pagkatapos noon, dumating si Netsuki at sinabi sa kanila kung saan patungo ang dugo ng pantas. Hiniling ni Kojo na ipadala siya sa barko,
ngunit sinabi ni Natsuki na malayo ito kaya dinala na lang sila sa airship ni Folia. Bago siya umalis, si Sayaka at ibinigay ng pusa sa kanya ang sibat ni Yakina para maibalik niya ito. Sa barko, pinipigilan ni Ko si Kanase at sinubukang gamitin siya para sa kanyang plano, ngunit sinabi niya sa kanya na naaalala niya ito at na ang matalinong tao ay nagsisinungaling sa kanya. Tumanggi si Ko na tanggapin ito at sinabing gusto lang niya ang kanyang katawan pabalik, ngunit ang kanyang mga salita ay yumanig sa kanya at nawalan siya ng pokus. Inatake niya pa rin siya, ngunit madaling hinaranggan siya ni Yakina. Gumawa si Ko ng maraming kopya ng kanyang sarili para mapang-ibabawan siya, ngunit isang missile ang tumama sa barko at sumira sa lahat. Pagkatapos nito, ibinalik ni Kojo kay Yakina ang kanyang sibat at ipinakilala si Nina. Hinaharap ni Yakina ang mga atake ni Ko habang ginagamit ni Kojo ang kanyang familiar para harapin ang likidong metal. Sinabi ni Nina kay Ko na siya ay ginamit, at lumitaw ang matalinong tao at sinabing, ang tanging gusto niya ay ang mga mineral sa dagat. Lumaki siya at naging napakalaking anyo at sumalakay, at sinagot ito ni Kojo. Ngunit pagkatapos, bigla siyang naging bato, at ipinaliwanag ni Nina na ginamit niya ang kanyang sarili para protektahan ang lahat. Nag-react dito si Yakina, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isa pang sarili ni Nagisa at pinagyelo ang lugar sandali. Pinupuri si Kojo bago buhayin ang kanyang bagong kapangyarihan. Sinuportahan siya ni Yakina, at tinalo ni Kojo ang wise man minsan, ngunit nakabawi ulit siya. Sa pagkakataong ito, naghanda siya ng maayos habang si Yakina ay nakatuon kay Ko. Hinaranggan niya ang lahat ng atake ni Ko at nilampasan ang kanyang depensa, at sinimulang maunawaan ni Ko kung ano ang ibig sabihin ng maging tao. Tinapos niya siya, tinapos ang kanyang pag-iral. Samantala, nahihirapan ang wise man. Unawain kung bakit siya natatalo, ngunit si Kojo ay nagpatawag ng isa pang pamilyar na pumipigil sa kanya at binabaliktad ang lahat hanggang sa tuluyan siyang maglaho. Pagkatapos ng lahat, inalok ni Yakina na tulungan si Kojo sa anumang paraan na kailangan niya. Kalaunan, bumalik si Nina sa mas maliit na anyo matapos kolektahin ang natitira sa dugo ng matalinong tao upang manatiling buhay. Nagpasya si Yakina na manatili sa tabi ni Kojo, dahil alam niyang lagi siyang masasangkot sa gulo. Nagising si Yakina na sinusubukang alalahanin ang nais niyang sabihin kay Kojo, ngunit umalis na ito. Habang papunta sa eskwela, tinanong niya ito kung ano ang gagawin nito kung umalis siya, at sinabi nito sa kanya na mas mapapadali ang mga bagay-bagay. Nakakainis ang sagot na yun sa kanya, kaya bumaba siya. Ang tren, at kahit subukan niyang magpaliwanag, tumatanggi siyang makinig. Habang naglalaro, patuloy niya itong iniisip at dahil sa pagkadismaya, nagawa niyang perpektong lampasan ang high jump. Kalaunan, pinakiusapan siya ng kanyang guro na ibahagi ang mga form sa klase at pagkatapos ay tinanong tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Habang nagpapalit sa locker room, patuloy na iniisip ni Yakina ang lahat, ngunit isang shikigami ang biglang lumitaw at nawalan siya ng malay. Kasabay nito, sinusuri ni Butler ang isang nasirang lugar at may napansin tungkol sa ugat ng dragon, pagkatapos ay nakaramdam ng malaking pagbabago sa kapaligiran. Kinabukasan, napansin ni Kojo na kakaiba ang kinikilos ni Yakina papunta sa paaralan at sinubukang kausapin siya, ngunit nanatiling kakaiba ang kanyang pag-uugali. Nagtatanong din si Natsuki sa kanya at pagkatapos ay napagtanto na may mali. Si Yakina naman ay nagsimulang maging labis na masigla sa paligid ng kanyang mga nakatatanda bago tumakbo na may dumudugong ilong. Bumalik sa lugar ng paghuhukay, nagpapatuloy ang kakaibang alon, at nagpadala si Butler ng isang pamilyar pababa sa butas. Lumitaw ang isang higanteng dragon at pinanood niya ito ng mabuti habang si Sayaka ay naghahanda para lumaban, ngunit nawala ang nilalang ng kasing bilis ng paglitaw nito. Kalaunan sa paaralan, muling nakilala ni Kojo si Yakina at napagtanto na hindi siya ang totoo. Habang sinusubukan niyang malaman ang mga bagay-bagay, dumating ang totoong Yakina kasama ang kanyang sibat at hinarap ang impostor. Pareho nila siyang tinanong, ngunit sa sandaling yun, lumitaw ang higanteng dragon sa langit. Sinubukan ng impostor na babalaan sila, ngunit ang dragon ang unang sumugod sa kanya ng biglaan, pagkatapos ay tinamaan si Kojo at umubos ng marami sa kanyang enerhiya. Nang subukan niyang ipatawag ang isang pamilyar, pinigilan siya ni Yakina at humarap upang lumaban. Nakasabay siya sa bilis ng dragon, ngunit nang subukan niyang lusutan ang depensa nito, nabasag ang kanyang sibat. Habang nakababa ang kanyang depensa,
Sinubukan ng dragon na atakihin siya, ngunit binawi ng impostor ang sibat at hinaranggan ang atake. Matapos palayuin ang dragon, ipinaliwanag ng impostor na sinundan niya ito sa isla. Tinanong ni Kojo kung sino talaga siya, ngunit sumingit si Netsuki at sinabing nasa ilalim siya ng kanyang pagbabantay. Sinubukan naman ni Kojo na pakalmayan si Yakina, na hindi masaya matapos mawala ang kanyang sibat. Kalaunan sa araw na yon, nag-impake si Yakina ng kanyang mga gamit at nakatanggap ng liham mula sa kanyang organisasyon na humihiling na ibalik ang sibat. Sinisikap ni Asagi na patatagin ang mga agos ng isla at lumutang sa itaas, ngunit nakaranas siya ng maraming balakid. Samantala, nagbibigay si Sayaka ng mga update sa lahat tungkol sa mga natuklasan ni Vatler tungkol sa dragon. Habang tinitingnan si Yakina, napansin niyang kakaiba ang kilos ni Yakina, at nang subukan niyang alamin kung ano ang problema, bumaba ng husto ang mga iniisip ni Kojo kaya pinagalitan siya ni Sayaka. Bigla, inanunsyo ni Yakina na pinapabalik siya at aalis siya ngayong hapon. Sinisisi niya ang sarili sa pagsira sa isa sa mga relikya ng organisasyon at sa pagtulong kay Kojo na makamit ang kanyang tunay na anyo. Nakakakuha siya na puno ng damdamin at tumakbo palayo. Samantala, ang isa pa niyang anyo ay nagsisimula ng ritual ng pagpapatawag sa ibabaw ng gusali, at tinanong ni Sayaka si Kojo kung ano ang plano niyang gawin. Ngunit matapos makita siyang nanlulumo at sumuko, sinabihan niya itong gawin ang tama. Pagkatapos nyon, si Kojo ay nagmadali patungo sa paliparan ngunit nakita ang mga atake mula sa himpapawid na tumatama sa dragon. Tinawagan niya si Asagi, na nagsabi sa kanya na umalis sa isla sa loob ng 30 minuto. Tumanggi si Kojo na umalis, at si Asagi ay naguluhan sa damdamin dahil may pagmamalasakit siya rito at gustong magtapat, ngunit naputol ang linya. Si Yakina ay nanlumo sa paliparan, hindi alam ang gagawin, hanggang sasabihan siya ng isa pa niyang anyo na kumilos para sa sarili, hindi dahil sa kanyang posisyon. Nagpasya si Yakina na bumalik kay Kojo, at ang kanyang pinatawag ng variant ang isang armas para sa kanya. Sa lungsod, pinatawag ni Kojo ang kanyang pamilyar at inatake ang dragon. Sa kabila ng pagtama, pinaputukan siya ng dragon, na sinipsip naman ni Astarte habang sumagot si Netsuki. Sumama si Sayaka at tinapos ang atake gamit ang kanyang pana, ngunit mas mabilis sumagot ang dragon kaysa sa inaasahan. Sinubukan ulit ni Kojo ang kanyang pamilyar, ngunit kinagat ito ng dragon, na ikinagulat niya. Lumitaw si Vatler upang tumulong ngunit binalaan na hindi niya masisiguro ang kaligtasan ng isla. Humarap si Yakina dala ang kanyang bagong sibat at tinalo ang dragon. Pinayagan niya si Kojo na kumuha ng kaunting dugo niya habang bumalik ang dragon para sa isa pang yugto. Sa pagkakataong ito, pinagsama ng dalawang Yakina ang kanilang mga sibat at nagbigay ng mapagpasyang hampas, habang idinagdag ni Kojo ang pangwakas na detalye. Sa pagpapakuryente sa dragon, ang pinagsama nilang atake ay tuluyang sumire dito, iniligtas ang isla. Pinagalitan ni Sayaka si Yakina dahil hindi nito buong binasa ang sulat mula sa kanyang mga nakakataas, na nag-uutos sa kanya na bumalik para sa isang medikal na pagsusuri. Kaya sinisi ni Yakina si Kojo sa pagnanais nitong wala siya roon. Biglang may lumitaw na liwanag sa ilalim ng mga paa ng impostor, at inihayag nito na tapos na ang kanyang oras. Bago siya naglaho, tinawag niya si Yakina na kanyang ina. Hindi nagtagal pagkatapos, bumalik sa normal ang buhay sa lungsod, at patuloy na binabantayan ng mahigpit ni Yakina si Kojo. Iyan na muna sa ngayon, mga kaibigan. Kung nakarating kayo rito, mag-comment kung sino sa mga babae ang pinakakarapat dapat na maging kapareha ni Kojo. Mag-iwan din ng like, mag-subscribe, at i-on ang mga abiso upang masubaybayan ninyo ang aming susunod na recap.